Dumating ang kababalaghang laro. Nakatanggap ng parusang higit pa sa kamatayan. Habang ang bawat manlalaro ay pinipiga ang utak, nang subukan nilang makuha ang pabor ng kababalaghan. Ako naman ay kumuha ng panghampas at sinimulang hampasin ang nakakaakit na katawan ng demonyo sa aking harapan. Ang demonyo ay hindi lamang nagalit, kundi hiniling pa na mas malakas ang hampas. Dahil bawat manlalaro sa simula ng laro ay magkakaroon ng isang talento. Ang talento na nakuha ko ay ang makakita sa lahat ng nakatagong impormasyon ng kababalaghan, at ang nakatagong impormasyon ng demonyo sa aking harapan ay mayroong matinding tendensyang masoista. Hindi ko maiwasang subukan ang aking kakayahan. Ang masayang panghampas. Ang pag-atake sa demonyo ay makakakuha ng pabor. Ang tinik na may galit ay makakapagdulot ng pinsala sa kababalaghan. Sistema ng mayamang Diyos. Nakatakdang presyo ay 3 ulo ng aso. Sa hindi nagtagal, nalaman ko ang aking kakayahan. Ang paghawak sa mga kababalaghang bagay ay makikita ang nakatagong impormasyon. Bago ko pa naisip ng mabuti, isang virtual na panel ang lumitaw sa aking harapan. Maligayang pagdating sa kababalaghang mundo. Naitugma na sa iyo ang paunang kopya ng Pulang Apartment. Pagkatapos ng bukang liwayway, ang kababalaghan ay magigising. Mangyaring samantalahin ang oras upang makilala ang kapaligiran at malaman ang nakatagong impormasyon tungkol sa kababalaghan. Makakatulong ito upang tumaas ang iyong tsansa na mabuhay. Sa silid 404 may kabuang 3 manlalaro. 3 kababalaghan. Ang pakikipag-ugnayan sa bawat kababalaghan ay mag-trigger ng iba't ibang mga misyon. Kung ang manlalaro ay hindi makakumpleto, makakaharap siya ng iba't ibang antas ng parusang higit pa sa kamatayan. Paglabas sa silid, nakita ko ang 2 manlalaro na kumakain ng malagkit na pagkain. Kahit na ito ay mukhang nakakasuka, pero mabilis silang kumain. Ang 2 ito ay mga matagal ng manlalaro. Ang lalaking manlalaro na si Dongchu ay walang tiwala sa bagong manlalaro. Iniisip na ang bagong manlalaro ay isang pabigat. Samantalang ang babaeng manlalaro na si Liu Yitong ay naniniwala na kung makakatulong, dapat tumulong. Mas marami, mas malakas. Sa pamamagitan ng maikling pag-uusap, nalaman ko, kami 3 dito ay gumanap bilang mga bata. Ang natitirang 3 kababalaghan ay gumanap bilang ama, ina at lola. Kung nais nilang manirahan sa bahay na ito at makakuha ng pagkain, kailangan nilang walang kondisyon na tapusin iyon araw-araw. Ang 3 gawain na ipinadala ng mga kababalaghan sa kanila. Hindi nagtagal, ang 5 orasan ay tumunog. Ng alas 6 ng umaga, na nangangahulugang umaga na, nagising ang mga kababalaghan. Ang 2 tao na kanina ay kumakain. Sa susunod na segundo, parang mga sundalo na narinig ang tunog ng pagtawag. Mabilis nilang nilinis ang kalat sa mesa. Agad silang tumakbo papunta sa pasilyo ng silid-tulugan. Nang sumunod ako, naamoy ko sa hangin ang amoy bulok. Kasabay nito, isang mahinang tunog na parang napunit na vocal cords. Ang tunog ay dahan-dahang umabot mula sa madilim na pasilyo. May bagong bata bang dumating ngayon? Mabilis na pumasok sa silid ng ama, upang makita ng ama kung paano ang kanilang katawan. Nang marinig ito, kumagat ang aking labi, hindi ba? Pagkagising, ang unang sinabi ay nais makita ang sarili. Nang marinig ang boses ng kababalaghang ama, si Dongchu at Liu Yitong ay nagulat. Ayon sa pagpapakilala ni Liu Yitong, ang loob ng bahay ay may layout na 4 na silid at 1 sala. 3 sa mga ito ay kababalaghan. Isang silid ay para sa manlalaro. Sa mga ito, ang may pinakamababang panganib ay ang ina. Siya ay may labis na pagmamahal sa mga bata. Huwag mag-alala sa paglala ng relasyon. Ito ay dahil ang labis na baluktot na pagmamahal ng ina ay madalas maaaring mag-trigger ng masakit na misyon. Susunod ay ang lola. Marahil dahil si Liu Yitong ay may talento sa pagtaas ng pabor. Ang lola ay tanging siya lamang ang paborito. Wala siyang gaanong pabor sa mga lalaking manlalaro. Ang may pinakamataas na panganib ay ang ama. Masamang ugali ni, may kakaibang ugali. Lalo na sa kanyang sariling mga anak, siya ay labis na may pagdiriin. Minsan ay sinasadya pang maghanap ng mali. Karamihan sa mga naunang manlalaro ay nabigo sa kababalaghang ama. Sa ilalim ng mga mata ni na Dongchu, Liu Yitong, at Song Zongxi, pinilit kong pumasok sa madilim na silid. Kakapasok ko lang, agad na sumara ang pinto sa likod ko. Sa harap ko ay isang nilalang na puno ng mga bakal na pako, na may mga nakakatakot at nakakasuklam na mga bukol. Ang kababalaghan ay nakangiti at nakatitig sa akin. Hawak niya sa kamay ang isang ulo. Nakangiti siyang nagtanong sa akin. Alam mo ba kung sino ito? Nakatingin sa kanyang nakakasuklam na mukha. Nagsalita ako ng tahimik. Pagkatapos ay tahimik kong sinabi. Siguro ay kapatid kong lalaki o babae. Medyo nagulat ang ama at inihagis ang bungo sa aking mga bisig. Medyo matalino. Marami pang mga kapatid mo dito. Gusto mo bang makita? Tumayo siya. Binuksan niya ang isang aparador. Sa aparador ay nakatambak ang mahigit 10 bungo. Puno ng mga uod ng langaw. Napakasalungat ng tanawin. Alam mo ba kung bakit sila lahat ay nandito?
Sa harap ng nakakalokong tingin ng kababalaghang ama. Bulong ko, pinagalit nila ang ama. Kaya pala alam mo rin na masama ang aking ugali. Ayaw ko ng mga batang hindi sumusunod at mahina ang kakayahan. Mga batang mabagal pa sa paggawa. Tulad mo, tinawag kita ng matagal. Bakit ngayon ka lang pumasok? Kukunin ko ang isa mong tainga. Magkaroon ka ng alaala sa susunod. Ang mukha ng kababalaghang ama ay naging nakakatakot. Isang malaking kamay ang humahabol sa aking maliit na katawan. Umigting ang aking labi. Ganito ba ka-absurd? Medyo mabagal lang. Ang pagpasok sa silid ay parang pagtapak sa bomba. Paano mabubuhay ang manlalaro dito? Awang-awa akong umatras. Pero habang nakatingin ako sa bungo sa aking kamay, bigla akong kumilos. Agad kong pinanatili ang aking isip. Hayaan na lang ang malaking kamay na humabol. Sa huli, hindi ako nasaktan ng malaking kamay. Sa halip, ito ay binalik. Walang epekto ng pagbabanta. Ang nakapikit na mga mata ng kababalaghang ama ay naging medyo nakakatakot. Ang pulang labi ay naghatid ng pangit na tawa. Nagbibiro lang ako sa'yo. Bakit wala kang reaksyon? Natakot ka ba? Kung umiiwas ako kanina o nagpakita ng gulo-gulong kilos, siguradong tatanggalin niya ang isa sa aking tainga. At ito ay dahil sa aking talento sa mga entry. Tinitigan ko ang bungo sa aking kamay. Nakita kong may lumabas na pulang panel. Binabati ang manlalaro sa paghawak ng bagay. Na-trigger ang talento. Nakakuha ng nakatagong impormasyon. Pabor ng kababalaghan. Kumakain ng takot. Mahilig gumamit ng pananakot upang gawing. Lumikha ng takot na halaga bilang pagkain. Mas malaki ang takot na halaga na kinakain, mas. Bumababa ang kamalayan at kakayahan ng katawan. Nakamamatay na kahinaan. Isang itak ng galit na nagdulot ng sugat sa kanya noong buhay pa. Kumikislap ang aking mga mata. Saan kaya matatagpuan ang itak ng galit na ito? Kung makakakuha ako nito, kahit papaano, magkakaroon ako ng isang card para sa buhay. Hindi ko naisip ng mabuti. Ang pinakamahalaga ngayon ay makalabas ng buhay mula sa silid. Sa mga nakaraang araw, masakit ang aking binti. Kailangan mong makahanap ng gamot na tinatawag na dugo lira. Ipadala ito sa silid bago magdilim. Kung walang gamot, ikaw ang gagamitin kong pampagaan ng sakit. Ang mga walang silbi na bata ay hindi karapat-dapat manatili sa silid na ito. Hindi ko alam kung ano ang dugo lira. Pero kahit na mag-isip ka, alam mong hindi ito ganoon kadali. Naintindihan ko. Ama, tumango ako. Pagkatapos may lumangit-ngit sa pinto sa likuran ko. Dito ko lang nakuha ang pagkakataong makalabas ng silid. Binabati ang manlalaro sa matagumpay na pagkuha ng misyon. Hanapin ang bagay na dugo lira at dalhin ito sa silid ng ama bago mag-anim ng gabi. Sa matagumpay na misyon, makakakuha ng level na gantimpala. Nabigong misyon, makakatanggap ng 30 minutong parusa mula sa ama. Parusang may panganib sa buhay. Narinig ang parusa. Nakakunot ang aking noo. Bagaman ipinapakita na ang parusa ay hindi nakamamatay. Ngunit ang mga parusang ito ay maaaring maging mas masakit kaysa sa kamatayan. Kung sasabihin na walang pressure, tiyak na yon ay kasinungalingan. Ang silid ng ina at lola sa isang tabi ay nagbukas. Lumabas sina Dongchu at Liu Yitong. Nang makita nila ako, lahat sila ay mayroong gulat sa kanilang mga mukha. Hindi ka naniniwala na lumabas ka ng ganito kabilis. Anong bahagi ng katawan ang nawala? Si Liu Yitong ay nagulat na may magandang mukha. Paano mo nagawa iyon? Si Dongchu ay unang pumasok sa silid ng kanyang ama. Nawala ang isang bato sa kanyang katawan. Nang lumabas ang salitang ito, agad na nagdilim ang mukha ni Dongchu. Magandang Liu, kung may mga bagay na hindi kailangang banggitin, huwag nang banggitin. Hindi alintana ni Liu Yitong ang tingin ni Dongchu. Patuloy siyang nagsalita sa kanyang sarili. Ang ama ay mahilig manghimasok at manghiyang sa mga manlalaro. Ngunit sa katotohanan, sa apartment na ito ay mayroong isang set. Nakatago ang mga patakaran na naglilimita sa kababalaghan. Hindi maaaring walang pakundangan na saktan ang mga manlalaro. Tanging sa pamamagitan ng pagkabigo sa mga ipinagkaloob na misyon maaaring parusahan ang mga manlalaro. Kaya't ang kakayahang pang-psychological ang susi. Sa tuwing nabanggit ang misyon, ang mukha ni Dongchu ay nagiging madilim. Sumpa, hindi ko alam kung anong nangyari sa matandang babae ngayon. Bakit siya nagmamalabis na sinabing nasira ang kanyang pustiso? Kailangan akong pumunta para kumuha ng bago para sa kanya. Ang misyon ay tinukoy na Antas A. Ang Antas A na misyon ay may 50% na rate ng pagkamatay. Dahil ang pustiso ay matatagpuan lamang sa ikalimang palapag. At sa apartment na ito, mas nakakatakot ang mga nakatira sa mas mataas na palapag. Ayos lang ako. Ang kababalaghan ng aking ina ay may malaking pabor sa akin. Pinayagan lang akong pumunta sa ibaba para humiram ng isang bote ng toyo. Tinukoy ng sistema na ang antas ng misyon ay Antas C. Habang nagsasalita si Liu Yitong, nakatingin siya sa akin. Ikaw, anong misyon ang ipinagkaloob? Hinawakan ko ang aking ilong. Ayos din ako. Pareho rin Antas C na misyon. Ang kababalaghan na yon ay pinahanap ako ng isang tao na ang pangalan ay Dugo.
Ang gamot ng pipa ay nagbigay sa kanya ng lason. Nang marinig ito, si Liu Yitong ay bahagyang bumuntong hininga. Ang dugong pipa na ito ay nasa silid 101 ng apartment. Pero bago ka, may 4 na manlalaro na ang naitalaga sa misyon na ito. Isang tao lamang ang nakabalik ng buhay. Ang tanging nakabalik ay parang tumanda ng ilang dekada. Walang kahit isang piraso ng laman sa kanyang katawan. Hindi pa nakakapagsalita ng 2 pangungusap. Ang tao ay nawala na. Ang mga mata ni Liu Yitong ay puno ng awa. Kaya't inirerekomenda kong mas mabuti pang mag-isip ka ng ibang paraan. Ang silid 101 na ito ay isang halimaw na kumakain ng tao. Nahulaan ko na hindi ito magiging madali. Pero nang marinig ko ang mga salita ni Liu Yitong, ang aking mukha ay tila hindi maganda. Sa kabila ng lahat, kailangan pa ring suriin ang silid 101. Hindi ako matatakot sa 2 pangungusap. Ayon sa lokasyon na sinabi ni Liu Yitong, mabilis akong tumawid sa maruming pasilyo. Agad akong bumaba sa unang palapag ng apartment. Sa harap ng pintuan ng silid 101, may 2 manlalaro na naghihintay ng matagal. Samantala, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng 101. May isang ulo ng lalaki na lumabas mula sa loob. Nakatingin siya sa aming 3. Walang buhay ang kanyang mga mata. Dumating ka para sa misyon, di ba? Pumasok ka at pumila. Pagkatapos niyang sabihin yon, inilabas ng lalaki ang kanyang katawan at binuksan ang pinto. Tumingin sa loob ng napakadilim na silid na parang isang kalaliman. Pumasok ang 2 manlalaro na may tapang. Ngunit nang ako ang huling pumasok sa bahay, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking baywang. Yumuko ako upang tumingin. Napagtanto kong tinaga ako ng karayom. Tumingin ako sa lalaki na walang emosyon habang inaalis ang karayom. Nais ko sanang magsalita. Ngunit kasunod nito ay ang pag-ikot ng aking paligid at pagkapagod. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Naramdaman ko ang matinding lamig na nagpasimula ng panginginig sa aking katawan. Nang ako'y magmulat, napagtanto kong ako'y nasa isang madilim na silid. Nais ko sanang kumilos. Napagtanto kong ang aking mga kamay at paa ay nakagapos ng mga kadena. Lumiko ako upang tumingin. Ang 2 kasama kong manlalaro ay nakaranas din ng parehong kapalaran. Anong nangyayari dito? Kami ay mga bisita. Sinisira mo ang mga patakaran ng apartment. Alam mo ba kung anong magiging resulta? Agad na tanggalin ang sumpang tanikala. Ang 2 tao ay humihila ng kadena at sumigaw patungo sa lalaking nakaputi. Kahit na sila ay mga veteranong manlalaro, naguguluhan pa rin sila. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganitong kakaibang misyon. Sa simula pa lang, pagpasok nila ay tinaga na sila. Pagkagising nila, ang tao ay nakababad na sa init. Saan ka nakakita ng ganitong paraan ng paglalaro? Ang lalaking nakaputi ay hindi rin nagsasalita. Habang kumakain, tahimik siyang nanonood sa 2 sumisigaw. Tanging ako lamang ang nanatiling tahimik. Mabilis kong sinuri ang paligid. Sa ilang sulok, nakita ko ang ilang mga tuyong bungo. Maliwanag na ito ay mga dating manlalaro. Nang mga sandaling iyon, tumigil ang lalaking nakaputi sa pagkain. Kumuha siya ng isang brass necklace mula sa kanyang bulsa. At bigla itong bumagsak sa ulo ng isa sa mga lalaki. Isa pang suntok at isa pa. Hanggang sa pag-disconnect. Magpakilala ka. Ako si Cheng Fang. Isang manlalaro na nakatira sa kwarto 101. Napansin ang naguguluhang tingin namin ni Ginoong may suot na vest. Umikot si Cheng Fang ng kanyang kamay. Gumawa ng isang ekspresyon ng kawalang magawa. Huwag mo akong tingnan ng may kakaibang mata. Isa rin akong masipag na manggagawa. Ang dahilan kung bakit ko siya pinatay ay para tahimik kayo. Pangalawa, ayaw ng halimaw sa mga payat. Wala itong nutrisyon. Kailangan kong alisin ang mga mababang kalidad na produkto para sa kanya. Pakinggan ang 2 napaka-absurd na dahilan. Si Ginoong may suot na vest ay hindi sinasadyang tumingin sa akin. Para bang sinasabi na hindi ito kasing payat. Tumingin din si Cheng Fang sa akin. Sinabi na tahimik. Pagsasabi ng maikli sa mahaba. Sa totoo lang, napakadali. Nakita mo ba ang kwarto sa likod ko? Pumasok ka. Lumabas ka. Tapos na ang inyong misyon. Sa puntong ito, nagsalita na ako. Madaling pumasok. Pero mukhang hindi ganoon kadali ang lumabas. Hindi rin nagtatago si Cheng Fang. Itinuro ang mga tuyong bungo sa sulok. Hindi makalabas na parang ganito. Huwag kayong mag-alala. Ang trabaho ko ay ang humawak ng mga bangkay. Kung hindi kayo makakalabas, susubukan kong bigyan kayo ng mas magandang lugar para sa paglilibing. Yung nasa loob, nakababalaghan, ay naalagaan nyo na. Hindi lang kayo makakalabas ng buhay. Makakakuha rin kayo ng mga bagay na kailangan nyo para sa misyon. Habang nag-uusap, biglang bumukas ang isang puwang sa likod na pinto. Agad na tumakbo si Cheng Fang sa labas ng pinto. Nagpalit siya ng itinalabis na magiliw. Ginoo, masaya ka ba? Isang boses ang umabot mula sa madilim na silid, na may kaakit-akit at tamad na tono. Patuloy na pinipili at ipinapadala, hanggang sa ako ay masiyahan. Minsan, tabak. Muli, hinila ni Cheng Fang ang isang tuyot na kalansay mula sa silid. Maingat na isinara ang pinto.
Pagkatapos, tumingin si Cheng Fang sa aming dalawa. Ito ang halimbawa ng hindi makakalabas. At kayo ay hindi mapalad. Ang kababalaghan na iyon ay may labis na pagnanasa ngayon. Nakapagpadala na ng 5 sunod-sunod na tao. Hindi pa nasisiyahan sa pagsipsip. Susunod, kailangan niyong pumasok. Sino ang mauuna? Anong klaseng kalokohan itong misyon? Tiyak na papasok lang para mamatay. Hayaan mo akong umalis, isusuko ko na ang misyon na ito. Hanggang ngayon, sa wakas, naintindihan ng lalaki sa vest kung gaano kasadistik ang misyon na ito. Nagsimula nang magalit ang emosyon. Sumuko ka na. Kapag pumasok kayo, tiyak na nagsimula na ang misyon. Kapag ang misyon ay tiyak na, wala nang daan pabalik. Anong mangyayari sa mga manlalaro sa proseso ng misyon? Hindi ito itinuturing na paglabag sa mga patakaran ng apartment. Hindi tulad ng lalaki sa vest na sumisigaw. Tahimik akong nagtanong. Kaya ano ba talaga ang nilalang na yon sa loob? Hindi ko alam kung anong nilalang iyon. Alam ko lang na ang babaeng nilalang ay may walang hanggan na pagnanasa araw-araw. Ang mga lalaki ay hindi lamang kanyang pagkain, kundi pati na rin ang kanyang pangangailangan. Hindi ba't ito ay isang sakubos? Ang lalaki sa vest ay pawis na pawis. Si Cheng Fang ay bumiti ng malamig. Ang mga ganitong maliliit na demonyo ay nag-aaksaya lamang ng kaunting bato. Ang nilalang sa loob ay sumisipsip ng kahit anong bahagi maliban sa buto. Gusto pang makipag-usap ni Cheng Fang ng kaunti pa. Biglang may isang malamig at hindi mapagpasensyang boses na umuukit sa loob ng silid. Si Xiao Cheng, ang bilis mo kamakailan ay bumabagal na. Iniisip ko kung dapat akong maghanap ng ibang tao upang palitan ang iyong posisyon. Nang marinig ito, agad na tumigas ang mukha ni Cheng Fang. Ginoo, pasensya na. Dadalhin ko na ito sayo. Pagkatapos sabihin ito, agad niyang hinila ang lalaking naka-vest papasok sa silid. Pagkatapos isara ang pinto. Sinabi sa akin ni Cheng Fang, huwag mo akong sisihin, lahat tayo ay manlalaro. Gusto ko ring mabuhay. Nang pumasok ako sa kwentong ito, nagsimula ako sa ilalim ng parehong bubong ng kababalaghan. Walang sinuman ang mas desperado kaysa sa akin. Punong-puno ng pagdududa ang aking mukha. Pero bakit nabuhay ka pa hanggang ngayon? Si Cheng Fang ay lalaki rin. Bakit hindi siya inatake ng babaeng kababalaghan? Dahil kailangan ng isang tao upang asikasuhin ang mga bangkay. Kaya siya ang pumalit sa posisyong ito. Nabuhay hanggang ngayon, kaya ito ay kayang gawin ng sinuman. Medyo masyadong pilit. Maaaring alam ni Cheng Fang ang ilang mga bagay tungkol sa paraan upang talunin ang babaeng kababalaghan. Agad na nakita ni Cheng Fang ang nasa isip ko. Umiling siya at nagsalita. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Nakayanan kong mabuhay hanggang ngayon. Walang anumang estratehiya. Purong swerte lang ito. Nang marinig iyon, lalo akong naguluhan. Anong swerte ang sinasabi mo? Biglang ngumiti si Cheng Fang. Ang ngiting iyon ay tila may kaunting pagmamalaki. Ang aking talento ay ang pinakawalang silbi na level. Walang pangkalahatang pribilehiyo sa kopyang ito. Pero sa kabutihang palad, epektibo ito sa babaeng kababalaghan. Nailigtas pa ako nito. Ang talento na ito ay isang espesyal na kakayahan. Lahat tayo ay mga lalaki. Hindi ko na kailangang ipaliwanag, alam mo na. Kahit na hindi ako malakas sa laban. Pero ang aking kagamitan ay mas mahusay kaysa sa sinumang manlalaro. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 32 sentimetro? Sa bilyon-bilyong tao, baka hindi mo na mahanap ang pangalawa. Ang salitang ito ay nagdulot sa akin ng katahimikan. Ang talento na ito ay talagang iba-iba. Lahat ng espesyal na kakayahan ay nandito. Ganito ba ang paliwanag sa kasabihang ito? Pagkatapos, tumingin ako sa tabi kay Iron Sheet. Sa mesa ay may iba't ibang kagamitan. Ano ang mga yon? Mga kagamitan para sa serbisyo ng babaeng kababalaghan. Huwag magulat. Ganyan nga ang iniisip mo. Kapag nagkaroon ng interes ang babaeng kababalaghan, ang laro ay talagang kakaiba. Maaaring sirain ang iyong pananaw sa buhay. Sa totoo lang, hindi na kailangang sabihin ni Cheng Fang. Nakita ko na ang mga laruan sa mesa at maaari ko nang hulaan. Ngunit sa mga kagamitan na yon, nakita ko ang pag-asa. Ginamit na ba ang mga yon? Para sa mga naunang malas na tao, hindi mo ba nakita na basa pa ang mga yon? Si Cheng Fang ay nagtataka sa ibig sabihin ng tanong ko. Sa susunod na segundo, nakita niyang hinahatak ko ang kadena. Kinuha ko ang mga kagamitan gamit ang kamay. Sinuri ko ng mabuti. Ano ang ginagawa mo? Nagtaka si Cheng Fang. Sumagot ako. Magmasid, magmasid. Nagsalita si Cheng Fang ng may pagkabigla. Nakita niyang isa-isa kong kinuha ang mga yon. Hindi nakapagpigil na himasin ng mabuti. Ang mga mata ay kumikislap. Kahit na may kaunting saya sa kanyang mukha. Umiling siya. Hindi nakatiis na magsalita. Akala ko ang babaeng kababalaghan ay magiging baliw. Hindi ko inasahan na may mas baliw pa dito. Sa sandaling ito, may kaunting saya sa aking puso. Sa mga gamit na yon, matagumpay kong na-trigger ang aking talento. Lahat ng nakatagong impormasyon tungkol sa babaeng kababalaghan. Ang impormasyon ay patuloy na naisasalin. Kasabay ng mabilis kong pag-browse sa nakatagong impormasyon.
Ang aking ekspresyon ay unti-unting naging kapansin-pansin. Hindi nagtagal. Muli nang bumukas ang pinto. Ang bilis naman ng pagtatapos isi. Nagulat si Cheng Fang. Hindi pa nga umabot ng 5 minuto. Muli na namang umabot ang nanginginig na boses ng babaeng kababalaghan sa silid. Malayo pa ito. Patuloy na ipadala sa akin. Kailangan ko ng mas maraming sustansya. Biglang tumalon ang puso ni Cheng Fang. Anong problema ng babaeng kababalaghan ngayon? Kung ganito ang mangyayari, hindi na ako papakawalan kahit na ako'y isang matagal ng empleyado. Sa mga sandaling iyon, ako'y kusang lumapit kay Cheng Fang. Tulungan mo akong tanggalin ang kadena. Isama mo ako sa loob. Si Cheng Fang ay unang nakakita ng manlalaro na hindi kailangang pilitin, na medyo hindi sanay. Ang aktibo mo naman, hindi ko na alam ang gagawin. Para bang nagmamadali akong mamatay sa susunod na kabanata. Ako'y ngumiti, basta't masiyahan ang kanyang mga pangangailangan. Hindi nyo kayang masiyahan. Iyan ay dahil hindi kayo sapat. Ako'y 32 sentimetro. Sinasabi mong hindi ako sapat. Harapin ang pulang init ng lungsod. Hindi ako tumugon. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa madilim na silid. Sa oras na ito, maraming kagamitan ang nakakalat sa silid. Makikita pa ang ilang yelo at pangpukpok na may dugo. Sa unang tingin, akala ko ay eksena ng unang krimen. Ako'y tumitingin sa paligid. Bigla may dumating na malupit na puwersa. Ang buong katawan ko ay nahulog sa lupa. Isang kakaibang amoy ang pumuno sa aking ilong. Kasabay nito, isang magandang mukha ang lumitaw sa aking harapan. Paano napasok ang napakaraming bagay dito? Hinahaplos ang aking katawan. Ang mukha ng babae ay nagpapakita ng hindi kasiyahan. Dahil wala nang magandang bagay. Hayaan na lang si Xiao Cheng na pumasok. Kailangan lang siyang magtiis ng kaunti. Sa totoo lang, medyo nahihirapan akong iwan si Xiao Cheng na nag-iimbak ng pagkain. Patuloy kong itinago ang kamay ko sa ilalim. Bigla akong nagsalita. Paano mo malalaman na hindi ko kaya kung hindi mo susubukan? Hindi ako mas mababa kaysa sa nasa labas. May malaking kayamanan din ako dito, gusto mo bang makita? Nang marinig ito, ang nakakaakit na tingin ay kusang bumaba sa susunod na linya. Talaga? Bakit hindi ko makita? Sino ang nagsabi sa iyo na nandyan sa ibaba? Nasa itaas na. Nang matapos ang kanyang sinasabi, ang nakakaakit ay kakatingala lang. Ang kamay kong nakatago sa likod ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang pangpako. Malakas na pinukpok sa walang kapintasan na mukha ng nakakaakit. Sa isang iglap sumabog ang dugo. Wala akong kahit kaunting paghinto. Patuloy kong pinupukpok ang mukha ng nakakaakit. Matapos ang 20 na suntok, saka lang ako tumigil. Habang humihinal, tumingin ako sa nakahandusay na nakakaakit. Ang ekspresyon ay may kasamang tensyon. Ang tensyon ay hindi dahil sa pag-aalala kung patay na o buhay ang kababalaghan. Ang karaniwang gamit na ito ay hindi makakasakit sa kababalaghan. Sa oras na ito, dahan-dahang tumayo ang kababalaghan. Ang nakakatakot na sugat sa kanyang mukha ay halatang nag-aayos. Tumingin siya sa iyo na may hindi maipaliwanag na kahulugan sa kanyang mga mata. Ito na ang iyong mahal na bagay. Kalmado akong tumango. Ano ang pakiramdam? Dahan-dahang pinunasan ng daliri ng kababalaghan ang sugat sa kanyang mukha. Huwag sabihin, nakakakilig pa nga. Sa totoo lang, nagugustuhan ko ang pakiramdam na ito. Pero hindi pa ito sapat. Nang matapos ang kanyang sinasabi, ang martilyo ay tumama na sa mukha ng kababalaghan. Tinamaan ang kanyang buong payat na katawan. Mabilis kong kinuha ang isang bagay mula sa mesa. Ang panggupit na dikuryente ay nakapatong sa kababalaghan. Itinaas at ibinaba ang panggupit na dikuryente sa aking kamay. Ang nakakatakot na tunog ng panggupit na dikuryente ay hinaluan ng tunog ng pagkapunit ng laman. Bumuo ito ng isang simponya na nagdudulot ng pangangalit ng anit. Mula sa nakatagong impormasyon na nakuha sa labas ng bahay, nahulaan ko na ang kababalaghang ito. May matinding tendensyang masoista. Ang sakit ay nagpapasigla sa kanya ng labis. Nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang isipan. At ito ay hindi pa natutuklasan ng kababalaghan mismo. Madalas niyang tinatamasa ang pagdurusa. Pinipiga ang biktima. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nanlalamig ang isipan. Lalong hindi siya nasisiyahan. Kahit gaano pa man ka-absurd ang kanyang paraan sa biktima. Mahirap pa ring masiyahan. Hanggang ngayon, ang ginawa kong kabaligtaran sa paglikha ng biktima ay nagbukas sa kanya ng pintuan sa bagong mundo. Patuloy pa rin ang madugong eksena sa silid. Tinitingnan ang kababalaghan na may namamagang tiyan at mainit na pula, na may patuloy na hindi nasisiyahang ekspresyon. Hindi ko kayang magpabaya. Mabilis kong hinanap ang mga nakakalat na kagamitan sa paligid. Tinawag ko ang lahat ng maaaring makatulong sa kanya. Hindi ko alam kung anong kagamitan ang hawak ko. Biglang lumabas ang isang impormasyon sa aking paningin. Hinawakan ng manlalaro ang nakatagong kababalaghan. Parusa ni Satanas. Bihirang antas. Isang taong nagaangkin siya ay isang baliw na mamamatay tao ni Satanas. Dati niyang pinatay ng sunod-sunod ang 1-0 walang kalaban-laban na babae. Pagkatapos ay naglaho ang mamamatay tao.
Ang kagamitan na nahawahan ng masamang dugo ay nanatili. Nakatagong impormasyon. Nakapag-ipon ng 1-0 beses na pag-atake sa kababalaghan. Maaaring ganap na i-activate ang kababalaghan. Kasama ang sumpa. Epekto ng pagsunog ng kaluluwa. Ang kababalaghan ay isang kagamitan na kasama ng manlalaro. Iba't ibang uri ng kagamitan. Mayroong pinsala, depensa, pangangalaga sa buhay, suporta, at B. Ang nahahati na antas ay karaniwan at bihira. Koleksyon ng alamat, epiko. Ang ilang mataas na antas ng kababalaghan ay mas hinahanap pa kaysa sa talento. Ang kababalaghan ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala sa kababalaghan. Nag-aalala ako na baka masira ng gamit na ito ang depensa ng demonyo. Pero ang pag-aalala ay pag-aalala pa rin. Wala ni katiting na kahinaan ang mga galaw ng aking kamay. Nang ang kababalaghan ay malapit ng magising mula sa pagkakainganyo. Piniga ko ang aking lakas at tinamaan ang kanyang pulang mukha. Ang isang ito ay nagwasak sa kalahating bahagi ng kanyang ulo. Ang basag na malaking bintana ay naglabas ng makapal na puting usok. Ang kababalaghan ay naglabas ng masakit na sigaw. Parang may tumalon sa aking puso. Hindi naman siguro mababaliw ang kababalaghan. Ang matinding sigaw ay naging mataas at masayang tunog. Nang makita ko ito, bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Mukhang naisip ko pa rin na mababa ang antas ng kabaliwan ng babaeng ito. Ang pag-aalala ay labis na. Pero napagtanto na ang bagay sa aking kamay ay hindi makakapinsala sa kanya. Kahit na ang epekto ay napakabuti. Pinabayaan ko na rin ito ng buo. Isang suntok pagkatapos ng isa pa. Kung ang 1-0 beses na pagbasag ng ulo ay makakapag-activate ng enchanted na katangian, wala nang mas angkop na kababalaghan kaysa sa taong ito ngayon. Ito ay talagang perpektong sugatang puppet. Matapos ang mahigit 10 minutong madugong pagpatay, pagod na umupo ako sa pader. Ang aking pangil na pamalo ay naging pulang-pula at nagniningning matapos ang proseso ng pagukit. Matagumpay na na-activate ang epekto ng enchantment. Tungkol sa kababalaghan, muli siyang tumayo. Sa huling enchanted critical hit, nakamit ang kasiyahan sa isip. Nagsimula na akong magduda kung ang kababalaghan na ito ay isang boss level sa dungeon na ito. Kung iba ang kababalaghan, tiyak na nawasak na ito. Sa kabutihang palad, matapos ang sunod-sunod na 11 na pagkabasag, ang matinding pagnanasa ng kababalaghan ay humupa. Ang kanyang napakagandang mukha na nawala ang swerte ay natakpan ng yelo. Siya ay tila ibang tao kumpara sa 1 minuto na ang nakalipas. Umupo siya sa isang upuan. Itinaas ang mga mahahabang binti na mayabang. Nagliyab ng isang manipis na sigarilyo para sa babae. Basta't inihagis ang isang bag. Ito ay kaunting dagdag na tip para sa'yo. Maganda ang iyong serbisyo. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong saya. At ang aking ekspresyon ay kakaiba. Walang dahilan, parang ako'y nagbebenta ng sarili. Sa ilalim ng hindi maipaliwanag na kahihiyan, binuksan ko ang bibig ng bag. Nandoon ang ilang karaniwang pagkain, tinapay, mga compressed na biskwit at ilang hindi kilalang karne. Kahit na lahat ay magaspang na pagkain. Ngunit sa kakaibang mundo, ang ganitong pagkain ng tao ay itinuturing na luho. Sabihin mo, ano ang kailangan mong ipahiram? Nang marinig ang dugo ng pipa, agad na naintindihan ng kababalaghan. Ikaw ang anak ng 404 na patay na alak. Sobrang sakit ng binti ng ama. Kailangan kong pumunta rito para humingi ng gamot. Sino ang nagsabi sa iyo na iyon ay gamot? Ang taong iyon na adik sa alak ay palaging nag-iisip tungkol sa aking kaunting alak. Hindi ko akalain na gagamitin pa ang ganitong paraan ng pagpapahirap. Nakakabighaning malamig na pangungutya. Labis na kinamumuhian ang kababalaghang iyon. Nang marinig ko iyon, naguluhan ako. Bakit hindi niya ito sinabi ng direkta? Ang misyon ay may obligasyon. Kahit na ang dugo, alak o gamot, kailangang tapusin ng mga manlalaro. Bakit mo pa ginugugol ang mga hindi kinakailangang pag-iisip? Nakangiti ng bahagya ang nakakaakit na nilalang. Upang pigilan kang magkaroon ng ibang iniisip. Wala siyang balak na makabalik ka ng buhay. Dahil mula sa simula, isa ka lamang kalakal. Nagkasundo ako sa taong iyon. Kailangan ko lamang magpadala ng isang bata. Bibigyan ko siya ng kalahating bote ng dugo. Sa madaling salita, ito ay isang solong supply chain. Kapag na-refresh ang 404 na manlalaro, ang kababalaghang iyon ay dadalhin ang mga manlalaro sa 101 sa pamamagitan ng misyon. Gagampanan mo ang papel bilang suplemento, hindi lamang para sa kanilang pangangailangan, at hindi sinisira ang mga patakaran ng apartment. Pagkatapos, inihagis ng nakakaakit na nilalang ang isang bote na kasing laki ng toyo. Agad ko itong nahuli. Ayon sa kasunduan, dapat kalahating bote lamang ang ibigay. Ngayon ay maganda ang aking pakiramdam. Narito ang isang buong bote para sa iyo. Madali itong dalhin pabalik para sa ulat. Nakatingin ako sa likido sa bote. Mukhang napakamadikit nito. Hindi ko maiwasang maging mausisa. Ano bang alak ito na kayang gawing ganito kakit-akit ang kababalaghang iyon? Kung ikaw ay mausisa, maaari kang sumubo ng kaunti ng palihim.
Pero kung may mangyaring masama pagkatapos, huwag akong sisihin. At tiyak na hindi mo mahuhulaan ito. Anong sangkap ang ginamit ko sa paggawa ng alak na ito? Nakikinig sa bahagyang nakakaakit na boses ng kababalaghan. Bigla akong nanginig ng walang dahilan. Ayokong isipin. Wala rin akong interes na isipin. Gusto ko lang tapusin ang misyon ng maayos. Mas mabuti pang patayin ang kababalaghan. Maaari na ba akong umalis? Natatakot akong masyadong mahumaling ang babaeng kababalaghan sa akin. At pilitin ang sarili na manatili dito, upang maging isang bagay na kailangan niya. Talagang nais ng kababalaghan. Pero ang misyon sa laro ay mayroong sa pilitang katangian. Ang kababalaghan bilang niso ay hindi makakapagpasya. Ang pagsuway ay may parusa. Tara na. Pero talagang nagtataka ako kung paano mo. Nalaman na mayroon akong tendensyang ito. Umubo ako ng bahagya. Pinilit kong magsinungaling. Hindi mo na kailangang sabihin ang ganitong bagay. Minsan, isang tingin lang ay alam na. Nang marinig ni Maggie, ang ngiti ay labis na maliwanag. Alindog. Mukhang tapat. Hindi ko akalain na mas abnormal pa siya sa akin. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod. Lumiko ako at umalis sa hindi kaaya-ayang silid. Nakita niyang tumakas ako at siya rin ay tumakbo. Dahan-dahang pinatay ni Maggie ang sigarilyo. Itinaas ang mapuputing mahahabang binti. Napasama sa matandang lasenggong iyon. Hindi ka makakatakas. Nakatiyak na ako sa'yo. Si Maggie ay tila hindi pa nasisiyahan at dinilaan ang kanyang labi. Dahan-dahang hinaplos ang sugat sa pisngi. Malabo ang mga mata. Unti-unting nagbalik sa alaala. Bumukas ang pinto. Iniisip pa rin ni Cheng Fang na linisin ako palabas. Dumating siya na may dalang kariton. Ngunit nang makita niya ako, siya ay biglang napatanga. Naku, tao ka ba o kababalaghan? Tanong ko sa kanya. Mukha ba akong kababalaghan? Si Cheng Fang ay biglang nabulabog ang isip. Hindi mo naman pinatay yung babaeng kababalaghan, di ba? Mali rin yon. Impossible. Siguradong may ginawa kang hindi tama. Sinabi ko ng may katapatan. Sabi ko na bago pumasok. Basta't masiyahan ka sa kababalaghan na yon. Para bang gusto niyang patunayan ang sinabi ko. May narinig na nakakaakit na tunog sa silid. Si Xiao Cheng, linisin mo ang silid. Matutulog na ako. Agad na sumagot si Cheng Fang. Ngayon, nagbago ang tingin niya sa akin. Ang kababalaghan ay natutulog tuwing nawawala ang pagnanasa. Madalas, natutulog ito ng ilang araw. Ang panahong ito ang pinakakomportable para kay Cheng Fang. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang alitan mo sa aking ama? Patuloy akong sumusubok na makipag-ugnayan. Sa huli, hindi ito nag-trigger ng background story. Hindi rin matrigger ang mga game task. Ang mayari ng 702 ay humahawak sa kanyang ulo. Ayaw pa ring ibigay ang background story. Pinipigilan ko ang aking galit. Wala akong masyadong oras. Ayaw kong magaksaya ng masyadong oras dito. 2 bato sa bato ang ibibigay ko sa iyo bilang pusta. Kung mawawalan ako ng bato, hindi ako mabubuhay ng ilang araw. Kailan ko mayaangat ang ulo ng taong iyon? Kailan mo ibabalik ang mga bato sa akin? Ang mayari ng 702 ay bahagyang pumikit ang mga mata. Tumaya ka ng buhay mo sa akin. Sa pinakamababa, tumaya ako sa iyo. Mayroon pa akong isang pagkakataon. Umusod ako ng balikat. Ang tono ay kalmado at natural. Tumingin sa akin ng malalim ang kabilang panig. Bigla siyang nag-extend ng kamay at tinaga ang aking katawan. Biglang umikot ang 2 bato. Nakita ng mayari ng 702 na wala akong kahit anong pagtutol. Tumango siya. Maganda. Ang ganitong kalakalan ay itinuturing na patas. Kailangan mo lang dalhin ang ulo ng gulo para makipagkita sa akin. Ibabalik ko sa iyo ang mga bato. Ang kutsilyong ito ay sayo rin. Inilagay niya ang mga bato sa isang itim na kahon. Lumiko siya at umupo sa isang upuan. Isang kamay ang humahaplos sa kalawangin na kutsilyo. Ang gulo na iyon ay ginamit ang kutsilyong ito. Pinugutan niya ng ulo ang aking asawa. Dahil lang sa isang baso ng alak, may isang bisita na nangako sa kanya. Basta't makahanap ng katawan ng babae, bibigyan siya ng isang bote. Noong gabing iyon, sa pasilyo, tinarget niya ang aking asawa. Alam niyang hinahanap ko siya. Patuloy siyang nagtago sa kwarto 404. Ginagamit ang mga patakaran ng apartment para protektahan siya. Ang kwentong ito ay alam ko na mula sa simula. Nang siya ay sinakal. Basta't hindi siya makapagsalita, hindi magpapatuloy ang misyon. Pagkatapos, sumagot ako sa kanya. Kaya't ang tanging hindi nakatali sa mga patakaran. At tanging ako ang makakalapit sa kanya. Hindi niya maiisip na siya ay parang alipin. Ang bata ay nag-iisip na pumatay ng ama. Nang matapos ang kanyang sinabi, agad na lumabas ang impormasyon sa board. Binabati ang manlalaro sa matagumpay na pag-trigger ng open world na misyon. Antas Dew. Natanggap ang misyon mula sa residente ng 702. Walang limitasyon sa oras para patayin ang residente ng 404 na Nightmare Demon. Sa isip ko, ito ay isang A-level na misyon. Pagkatapos, ibinigay ng residente ng 702 ang kutsilyo sa akin. Hindi ko pinansin ang lalaki.
Hawak ang kutsilyo, lumingon ako at umalis. Kahit na nakuha ko na ang kutsilyo. Pero ang pagpatay sa Nightmare Demon ay medyo mahirap. Sa wakas, hindi naman siya maghihintay na patayin mo siya. Kailangan talagang tusukin siya sa dibdib. Hindi rin pwede sa ulo. Tanging doon lang siya mamamatay sa isang saksak. Bigyan siya ng pagkakataon na tumugon. Mamamatay ka ng napakasakit. Kaya't mayroon ka lamang isang pagkakataon. Ito ang eksaktong sinabi ng demonyo mula sa 702. Nagdagdag din ito ng aking stress. Mahigpit na hinawakan ang kutsilyo sa aking kamay. Kailangan kong ayusin ang plano. Ang gabi sa 404 ay tiyak na magiging masaya. Sa lalong madaling panahon, nakabalik ako sa 404 na bahay. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, napansin ko agad na may hindi tama. Isang matinding amoy ng bangkay ang pumasok sa aking ilong. Ito ay isang kakaibang amoy. Pagkatapos, nakita ko si Liu Yitong na abala sa mesa. Nais ko sanang magsalita. Ngunit gumawa si Liu Yitong ng senyas na manahimik. Pagkatapos ay itinuro niya ang kusina. Tumingin ako sa direksyon na yon. At sa pamamagitan ng salamin na bintana, nakita ko ang isang malabong anino. Sa loob ng kusina, napatigil ako sandali. Lumabas ang kakaibang ina mula sa silid. Ang mga kakaibang residente ng bahay ay bihirang lumabas mula sa kanilang mga silid. Si Dan ay lumitaw sa sala. Ang mga aktibidad ay magkakaroon lamang ng dalawang sitwasyon. Ito ay isang biyaya. Sa madaling salita, ito ay purong benepisyo sa pakikipag-ugnayan. Ang mga kakaibang nilalang ay kusang gagawa ng ilang mga kilos. Ang mga manlalaro ay aktibong nakikilahok. Sa proseso ng pakikipag-ugnayan, maaaring random na lumabas ang iba't ibang gantimpala. Tungkol sa kung anong mga gantimpala, gaano kataas ang gantimpala, nakadepende lang sa swerte ng manlalaro. Kahit na nagkamali ka, ang kakaiba ay hindi magiging madilim. Ang pinakamasamang resulta ay wala kang makukuhang benepisyo. Sa ganitong sitwasyon, kadalasang may kinalaman lang sa antas ng simpatsya. Kailangan makuha ang tiyak na antas bago lumabas. At tanging isang manlalaro lamang ang makikinabang. Pangalawa ay ang parusa. Sa mga salitang ito, alam mong kabaligtaran ito. Kapag ang manlalaro ay malubhang lumabag sa mga patakaran, o nagdudulot ng pagbaba ng simpatsya ng kakaiba sa 0 at nagiging madilim, ang kakaiba ay lalabas mula sa silid. Upang parusahan ang ilang manlalaro, tingnan ang hindi mapigilang ngiti ni Liu Yitong. Alam mong ito ay isang biyaya. Ang ganitong benepisyo ay walang kinalaman sa ibang manlalaro. Maaari lamang silang tumitig sa inggit. Wala akong isip para alagaan ito. Ang isip ko ngayon ay puno ng pagpatay sa kakaibang ama. Sa oras na ito, itinulak ang French window ng kusina. Lumabas ang kakaibang ina. Ang kakaibang anyo ng ina ay talagang hindi inaasahan. Walang anumang nakakatakot na bagay. Nagbibigay ito ng isang tipikal na imahe ng pagiging masunurin. Pero alam ko na kapag siya ay naging masama. Ito ang uri ng kakaibang bagay na mukhang normal. Mas nagbibigay ito ng malaking pagkakaiba sa mga manlalaro. Ang kakaibang ina ay wala pang pagkakaiba sa akin. Kaya't ang antas ng simpatsya ay 0. Alam kong hindi ko dapat bigyang pansin ang iba. Ang ganitong mga aktibidad ng benepisyo para sa iba. Wala nang dahilan para hanapin ang eksena. Agad na bumalik si Dongchu. Nakita niyang lumitaw ang kakaibang ina sa kabila ng mesa. Nakatitig siya ng malaki ang mga mata. At sa kanya naisip na ito ay biyaya ni Liu Yitong. Nagalit siya at nagmura. Ang malas na ito. Bakit wala akong nakuha kahit isang beses? Si Liu Yitong ay nasa rurok ng tagumpay sa bahay na ito. Bilang isa sa mga naunang manlalaro sa 404. Siya ay sunod-sunod na nakakuha ng simpatsya mula sa 3. Ang pamilya ng mga kakaibang tao. Ang galit sa kanyang puso ay lalong tumitindi. Kaya't siya ay kusang gumawa ng ilang aksyon. Umupo siya sa ibabaw ng sofa. Nakita ko rin ang boteng hindi puno ng dugong pipa. Ang mga sulok ng aking bibig ay humigpit sa isang malamig na ngiti. Mukhang hindi maganda ang kapalaran ng isang tao ngayon. Tumingin ako kay Dongchu. Umusog ako ng balikat. Nagsalita ako na may ngiti na hindi nagmamalasakit. Pero mayroon pang kalahating bote. Hindi naman ito masyadong masama. Ang kalahating bote ng dugong pipa ng ama ay hindi rin magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Baka si Liu Yitong na naman ang nagbigay sa iyo ng mga walang kwentang payo. Pakinggan mo na lang. Kumpara sa babaeng iyon na nagpapanggap, ako ay isang taong tapat. Si Dongchu ay nagbigay sa akin ng isang ngiti. Maniwala ka sa akin. Ang kalahating bote ng dugong pipa na ito ay ibigay mo. Hindi kanya pahihintuin na mabuhay hanggang gabi. Pagkatapos ay lihim niyang sinabi sa kanyang isip. Kahit na puno ito, hindi ka pa rin mabubuhay. Ang tanga na ito ay hindi makakaisip ng ganitong misyon. Mula sa simula, ito ay isang tao, isang plano. Hindi ako nagalit, at hindi rin ako tumutol. Sa halip, seryoso akong tumango bilang pagsangayon sa sinabi ni Dongchu. Pag-isip-isip ng mabuti. Tama ka. Dahil nabigo na ang misyon na ito. Bakit ko pa isusumit ito? Mas mabuting magtago na lang, para makabawi ng kaunti. Nang matapos ang kanyang sinabi,
Dinala ko ang dugong pipa pabalik sa aking silid. Si Dongchu ay nakatawang malamig na may nakapulupot na mga kamay. Kapag lumampas na ang oras ng misyon, agad na ituturing na nabigo. Nabigo ang misyon. Walang katuturang itim na usapan. Ang susunod na pagkakataon ay magiging mas masahol. Sa loob ng silid, nakikinig ako sa mga pangaasar sa labas ng pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit ang Yanshigi ay pipiliing makipagtulungan kay Dongchu para patayin ang sarili. Sa lohika, kung hindi siya mabubuhay, ang Yanshigi ay patuloy na makakatikim ng interes. Wala siyang dahilan para putulin ang kanyang daan sa alak. Anong tukso ang mas malakas kaysa sa pagnanasa sa alak? 9:00 ng gabi. Dumating ang dilim ng gabi. Nawala ang ilaw sa buong apartment. Ang kadiliman ay sumakop sa bawat sulok. Isang pinto sa malalim ng pasilyo ay biglang mabilis na nabulok. Matinding amoy ng bangkay ang sumingaw mula sa siwang ng pinto. Ang itim na anyo ng mga pangarap ay napapalibutan ng itim na usok. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nasaan ang aking alak? Bakit wala? Samantala, isang impormasyon na panel ang lumitaw sa aking harapan. Ang oras para sa mga misyon na kinuha ng manlalaro ay natapos na. Dahil hindi na ipasa ang misyon, tinukoy ng sistema na ito ay nabigo. Ang aking ama na nagitim ay malapit ng harapin ang parusa. Nakatingin sa pulang babalang panel. Ang aking puso ay kalmado. Tahimik kong isinara ang impormasyon na panel. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang kagamitan mula sa toolbar. Bigla, isang pinto ang biglang bumukas ng magaspang. Ang mga pangarap na napapalibutan ng galit ay nagngangalit. Ang anyo nito ay naging labis na mataas. Ang pulang tingin ay nakatuon sa aking kama. Tinanong kita, nasaan ang aking alak? Ngunit nang ang kumot ay inalis, ang kama ay walang tao. Ang mga pangarap ba ay may malamig na ngiti sa kanyang mga labi? Makakatakas ba? Sa katunayan, ang aking ginawa ay mas ayon sa kanyang nais. Kahit na sa pamamagitan ko, maaari siyang makakuha mula sa 101 anumang oras. Mula lamang sa kamay ng isang babae ng dugo. Pagsasatisfy sa pagnanais sa alak. Ngunit sa huli, hindi ko magagawa na uminom araw-araw. Pero kung mabibigo ako sa misyon, mahigpit akong hawakan. Kaya maaari akong makipag-usap sa taong 101. Sa oras na yon, maaaring makamit ang ideya ng dugo. Ang ideya ng malayang pag-inom ng alak. Hindi ganoon kadali na pilitin akong mabigo sa misyon. Kaya nakipagayos siya sa Dongchu. Tanging ang mga manlalaro lamang ang maaaring makialam sa misyon. Kaya idinisenyo ito sa pamamagitan ni Dongchu. At ang gusto ni Dongchu ay napakasimple. Pagkain at lahat ng kagamitan ko. Sa sitwasyon na may isang bulag na mata at kakulangan sa pagkain, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabuhay. Ang kakayahan ni Dongchu na pagsubok sa kahirapan. Ang kakayahan ay na-trigger lamang kapag bumaba ang antas ng tiwala. Kapag ang kapaligiran ng pamumuhay ay naging mapanganib. Ang kakayahan ay magbibigay kay Dongchu ng ilang pribilehyo. Umaasa sa sarili upang makahanap ng paraan upang mabuhay. At ang pribilehyo na ito ay ang kakayahang makipag-ugnayan sa sinuman. Isang miyembro ng pamilya ang nag-trigger ng isang nakatagong transaksyon. Ngayong gabi, may mga tao na natutulog ng maayos. May mga tao namang desperadong tumatakbo. Kiritihe. Si Dongchu ay nakakaramdam na siya ay magiging sobrang ligtas sa pagtulog ngayong gabi. Basta't maghihintay siyang magising bukas ng umaga. Maaari na siyang dahan-dahang anihin ang kanyang mga bunga. Sa oras na ito, ang nightmare creature ay nasa 404 na bahay. Wala talagang amoy na makikita mula sa akin sa loob. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa loob ng pintuan. Hindi ba't nagtatago siya sa bahay ng mga nakakatakot? Ang mga apartment sa gitna ng gabi ay nagdadala ng maraming kababalaghan. Sila ay hindi mga kasalukuyang residente ng apartment. Lahat sila ay mga dating inalis na katutubo. Maraming mga kakaibang panganib dito. Madaling magdilim. Kung sakaling mapatay ako ng ibang mga kakaibang nilalang, ang lahat ng pagsisikap ng nightmare creature ay magiging sayang. Sa sala, may mga anino ng kababalaghan. Lahat sila ay mga dating bisita ng 404. Pero kalaunan, sila ay nakonquer ng mga manlalaro. Nagbago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang setting ay naging easy sa night mode. Gusto ng Yanshi na lumabas para hulihin ako. Pero bigla niyang naisip ang kanyang mortal na kaaway sa ikapitong palapag. Kung mapapansin niyang umalis siya sa bahay 404, tiyak na mababaliw ito at susundan siya. Madilim ang tingin ng Yanshi. Tumaas ang kanyang pagnanasa sa alak. Ang buong katawan niya ay parang pinagsakluban ng 10,000 langgam. Nais niyang bumalik sa loob ng bahay para uminom ng kaunti. Magpakatatag. Pero pagliko niya, nakakita siya ng isang kakaibang tao na may magulong buhok na nakaupo sa pasilyo. May hawak siyang isang bote ng matingkad na pulang alak. Lasing na lasing siya. Nang buksan ang cork, tiyak na alam na ni Yanshi kung anong alak iyon. Dugo ng pipa. Tinanong niya ang lasing na tao. Saan galing ang alak na ito? At kilala rin niya ang bote ng alak na yon, ito ay pag-aari ng mayari na si Dong
Sumagot ang lasing na tao na may ngiti sa mukha. Kinuha mula sa isang maliit na daga. Ang lasing na tao ay uminom ng labis at nahihilo. Nagsasalimbay siya ng kalahating bote ng alak sa kanyang kamay. Hehe. Ang mukha ng lasing na tao ay naging nakakatakot. Tinutukan niya ang lasing na tao. Sumpain, hindi mo ba alam na yon ang aking biktima? Agad na kinuha ng lasing na tao ang alak mula sa kanyang kamay. At umiinom siya ng malalaking lagok. Siya, na naguguluhan, ay hindi na nagalala sa ginawa niya. Uminom siya ng buong bote, walang natira. Ang lasing na tao ay labis na nasiyahan. Ngunit ang kanyang ulo ay sobrang mabigat dahil sa gamot. Itinapon niya ang bote ng alak sa kanyang kamay. Ang lasing na tao ay naglalakad ng may pagkakabangga patungo sa kanyang silid. Ngunit pagkatapos ng 2 hakbang, ang kanyang ulo ay lalong nahihilo. Sa kanyang pagkalito, nakita niya ang isang paltik na kutsilyo, na parang sa kanyang dibdib. Sa susunod na segundo, ang kanyang mga pupil ay biglang sumikip. Ang madilim na kalasingan at pakiramdam ng pamamanhid ay tuluyang nawala. Lumiko siya, matinding nakatitig sa likod sa lasing na nilalang. Saan mo nakuha ang kutsilyong ito? Ang takot sa mukha ng lasing na nilalang ay nawala na. Isang matandang kaibigan mo ang nagbigay sa akin. Inutusan niya akong iparating sa iyo ang kanyang pagbati. Panahon na para bayaran ang buhay ng kanyang asawa. Nararamdaman ang mabilis na paglipas ng buhay. Ang mukha ng lasing na nilalang ay nagpakita ng takot. Sino ka talaga? Bakit mo tutulungan ang taong 702? Sa ilalim ng takot na tingin ng lasing na nilalang, nakangiti ako habang sinasabi, hulaan mo kung sino ako. Ako ang anak mong walang silbi na alipin. Nang matapos ang kanyang sinasabi, biglang hinugot ang kutsilyo. Ang lasing na nilalang ay natumba-tumba sa pasilyo. Patuloy na lumalaki ang sugat sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling ito, ang mga kakaibang miss na nag-refresh sa gitna ng gabi. Lahat sila ay nakaharang sa pasukan ng pasilyo. Nakatingin sa masiglang kaguluhan ni Ziming. Sa wakas, bumagsak ang Yan Shigi sa lupa. Ang katawan ay tuyo at nalalanta na nakikita ng mata. 2 mata ang tumalon. Matinding nakatitig sa kanya. Hawak ko ang kutsilyo sa aking kamay na walang emosyon. Ngunit ang kamay ay bahagyang nanginginig. Diretsong nakita ang bangkay sa lupa. Naging isang bunto ng tuyong laman at dugo. Pinatay mo siya. Bakit amoy mabango ka? Ilang mga gi ang tila nakakaamoy ng anuman. Ang ilong ay dumaan sa katawan ng Yan Shigi. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa pisngi. Hinawakan ng daliri. Unti-unting nagbabago ang buong balat ng Yan Shigi. Mabilis akong dumaan ayon sa epekto ng masamang gunting na maskara. Ako ay naglalakbay sa kakaibang masikip na lugar. Agad akong bumalik sa aking silid. Sa labas ng pinto ay may tunog ng pagkapunit at pagmuya. Ang mga nisi sa gitna ng gabi ay kakaibang nag-imbestiga ng mga bangkay. Sa ganitong paraan, kahit nakakaiba, tiyak na mamamatay ito. Umupo ako sa harap ng salamin. Dahil malapit na ang oras ng kakaibang bahay. Sa sandaling ito, napaka nakakatakot ng aking mukha. Ito ang aking plano. Lumikha ng pangakip upang ilabas ang aking ama mula sa silid. Sa pamamagitan ng maskara ng gupit na kamay, ilalabas ko ang aking sarili. Ang pagkakakilanlan ng manlalaro ay naging kakaiba. Samantalahin ang ugaling mahilig sa alak ng aking ama. Magbigay ng nakamamatay na suntok sa oras ng pagkamangmang at pagpapabaya. Sa sandaling ito, ako ay may kakaibang amoy ng mamamatay tao. Muling bumalik ang lasa ng tao na manlalaro. Hinahaplos ang aking walang pinsalang mukha. Huminga ako ng maluwag. Talaga namang napatay ko ang kakaibang nilalang. Pagkatapos, lumabas ang panel ng laro. Ang manlalaro ay pinatay ang mga miyembro ng pamilya sa 404 na bahay. Ang misyon ay muling isasagawa ang pagsasaayos. Matagumpay na na-unlock ang bagong tagumpay. Bagong manlalaro ng panghuhuli ng kakaiba. Nakakuha ng gantimpala sa titulo. Baligtarin ang orasan. Binabati ang manlalaro sa pagtapos ng nakatagong misyon. Tumataas ang antas ng estado ng isa. Lahat ng iyong mga halaga ay tumaas ng 70 puntos. Na-unlock na ang mga pribilehiyo ng apartment. Lisensya para sa gabi. Magsuot ng iinang trabaho mula hatinggabi hanggang 3:00 ng umaga. Maaaring maging immune sa galit na nakatuon sa gabi. Ang apartment sa gabi ay may nakatagong mas maraming misyon at kagamitan. Mangyaring aktibong mag-explore. Paalala, dahil pinatay mo ang iyong ama, tumaas ang simpatsya ng iyong lola at ina ng 20. Iniisip nila na ikaw ay isang batang lumaki at may kaalaman. Isang ganitong ama na umiinom ng alak at nananakit ng anak. Ano ang silbi ng isang nabigong ama? Ang kanyang pagkawala ay magdadala ng higit pang kasiyahan sa tahanan. Bahagyang lumaki ang aking mga mata. Nakakabigla ang pagpatay sa pamilya. Ang dami palang gantimpala. Pero sa masusing pag-iisip, ang mga panganib dito ay tila karapat-dapat sa gantimpalang ito. Kunin ang bagong gamit mula sa toolbar. Ito ay isang orasan na ang oras, minuto, at segundo ay ganap na magulo. Isang orasan na mukhang walang kakaiba. Para bang matagal nang sira. Matapos suriin ang gamit ng kagamitan, ang aking mga mata ay lumiwanag.
Tumingala ako at tumingin sa oras sa loob ng silid. 3:30 ng madaling araw. Isang nakakatakot na panaginip. Malulutas ang pinagmulan ng problemang ito. Susunod na ay ang turno ni Dongchu na yon. Ayaw kong may galit na natira mula sa nakaraang araw. Sa gabing ito, si Dongchu ay talagang mahimbing ang tulog. Sa kanyang panaginip, bahagya niyang narinig ang aking sigaw. Mas naging mahimbing ang kanyang tulog. Sa susunod na umaga, tumunog ang alarm clock. Si Dongchu ay nagising na may malaking antok. Pinatay ang nakakabinging tunog ng orasan. Hindi siya naglakas loob na magpabaya. Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng silid. Pumunta sa sala ngunit hindi nakita si Liu Yitong. Sa halip, nakita niya ang isang tao. Nakahiga roon at kumakain ng malalaking subo. Ang ama ni Dongchu ay naguguluhan. Nakakagulat na ang ama ay umalis sa silid. Ang posibilidad na ito ay mas malala kaysa sa dalawang iba pang mga kakaibang nilalang. Mayroon siyang masamang kutob sa kanyang puso. Baka may nangyaring problema kagabi. Ang nilalang na nagngangalang Yanshi ay pinilit siyang magsalita ng 3 salita. Lumapit ka at umupo. Agad na umupo si Dongchu. Parang nakaupo sa mga karayom. Ang nakakatakot na mukha ng Yanshi ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang ngiti na mas pangit pa kaysa sa pag-iyak. Isang pangit na ngiti. Bilang isang ama, parang matagal na akong hindi kumain ng almusal kasama ang aking anak. Ngayon ay sinadyang bumangon ng maaga. Sa 3 anak, ikaw ang pinaka-nauunawaan ko. Malalim ang iyong iniisip. Sapat na matatag. Ganito lamang ang maaaring maging aking anak. Sa mga mata ni Dongchu, parang nakita niya ang araw. Parang sumisikat mula sa kanluran. Puno ng hindi ka panipaniwala. Hindi ako nagkamali sandali. Baka hindi ako nagkakaroon ng simpatsya sa nilalang na ito. Na-trigger ang biyaya. Bigla siyang nakaramdam na inanyayahan siya ng isa. Ang almusal na ito na sabay naming kinakain ay isang benepisyo. Sa kanyang kalooban, hindi siya makapaniwala. At siya rin ay nasasabi. Kaya pala, ang nilalang na ito ay maaari ring makuha. Para sa antas ng simpatsya, pinipigilan ang pagduduwal. Kumain din siya ng mga pagkain sa mesa. Ama, ano na ang nangyari sa kapatid kong lalaki kagabi? Isinubo ng nilalang ang isang piraso ng karne na puno ng sarsa. Bakit hindi mo pa siya nakikilala? Ang mga ito sa mesa, hindi ba't siya ang mahal mong kapatid? Nagtaka si Dongchu sandali. Tinitigan ang mga palanggana ng umuusok na karne sa mesa at hindi sumama ang tiyan. Agad siyang nagnanais na sumuka. Bahagyang nagkunot ng noo ang nilalang. Bakit? Ang almusal na pinaghirapan ng iyong ama para sa iyo. Nais mo bang sumuka? Ang mukha ni Dongchu ay kasing pangit ng atay ng baboy. Nakatakip ang 2 kamay sa bibig. Sa huli, nagkaroon ng matinding pakikibaka sa kanyang isipan. Pero pinilit pa rin niyang lunukin ito. Walang anuman. Sa huli, ito ay isang kakaibang laro lamang. Hindi ito ang tunay na mundo. Kumain na, kumain na. Wala namang masyadong problema. Wala ring anumang pagkabulok ng moralidad. Pagkakabaluktot ng pagkatao. Pero bigla, naramdaman niyang parang umiikot ang kanyang ulo. Pinilit niyang magpatalon. Nang muli niyang itinaas ang kanyang ulo, napansin niyang ang liwanag sa labas ng balkonahe ay unti-unting humihina. Sa isang kisap mata, naging gabi na. Naguluhan siya. Bigla siyang lumingon sa dingding sa tabi. Ang luma at sirang orasan ay nagpapakita ng 3:00 na medya ng madaling araw. Anong nangyari? Hindi ba't umaga na? Narinig ko naman ang tunog ng alarm clock. Nagtaka siya. Sa susunod na segundo na pagtanto niya, naramdaman niyang parang nangangalit ang kanyang anit. Agad siyang tumakbo papasok sa pasilyo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang silid. Sa mga sandaling iyon, isang batang may madilim na balat ang nakatungtong sa pintuan ng kanyang silid. Hawak sa kamay ang isang walang ulo na manika. Kuya, nawala na naman ang aking manika. Maaari mo ba akong tulungan na mahanap ito? Biglang huminto ang puso ni Dongchu. Hindi siya makasagot. Alam na alam niya. Kapag siya ay sumagot, kailangan niyang tanggapin ang misyon. Isang kakaibang misyon sa gitna ng gabi. Ang rate ng pagkamatay ay halos 99. Sinusubukan niyang kalampagin ang katabing silid. Humihingi ng tulong kay Liu Yitong. Liu Yitong, bilisan mo, buksan mo ang pinto at tulungan mo ako. Bilisan mo, huwag ka nang matulog. Narinig ni Liu Yitong sa loob ng silid at tinakpan ang kanyang sarili ng kumot. Nakapikit ang mga kamay sa kanyang mga tainga. Nagsasalita siya sa kanyang sarili. Nakakainis ang mga bagay na ito. Bakit ganito na lang tuwing gabi? Kuya, bakit hindi ka sumasagot sa akin? Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo akong mahanap ang buhok ng manika. Ito ang regalo ng tatay sa aking kaarawan. Kung malaman niya, tiyak na papaluin niya ako. Unti-unting lumalapit ang kakaibang bata. Ang boses ay nagmamakaawa. Ngunit ang mga palatandaan ng pagitim ay lalong nagiging maliwanag. Unti-unting umatras si Dongchu. Sa huli, sumandal siya sa pinto ng aking kwarto. Huminto siya sandali. Sinubukan niyang pumalakpak ng 2 beses. Jian, anong nangyari? Nakagugulat kay Dongchu na may tumugon sa loob ng kwarto. Bakit hindi siya namatay?
Bakit hindi mo subukang hulaan? Sabi ko ng kalmado. Mabilis ang reaksyon ni Dong Chu. Ngayon, hindi na ito tungkol sa kung ako'y buhay o patay. Mabilis siyang nagsalita. Jian, huwag mong iseryoso ang sinabi ko kanina. Sa totoo lang, para din ito sa kabutihan mo. Paalala, maging mapanuri ka. Nagtuturo ako sa iyo kung paano mabuhay sa kopyang ito. Mula simula hanggang wakas, wala akong balak na saktan ka. Buksan mo muna ang pinto, okay? Ang pagnanais na mabuhay ay nagpasailalim sa kanya. Ang nasa isip niya ngayon ay pumasok sa kwarto at mabuhay. Narinig ang aking malamig na tawa mula sa loob ng kwarto. Tutu, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong masusing disenyo, wala pa akong pagkakataon na patayin ang kakaibang ama. At hindi ko alam na magkakaroon ng ganitong karaming gantimpala. Kaya't bilang kapalit, yung inabot mong kakaibang bote ng alak, ibinigay ko sa iyo ng buo at walang sira. Binuka ni Dong Chu ang kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay unti-unting pumuti. Alam mo pala ang lahat. Ikaw din pala ang nagudyok sa akin na lumabas ng kwarto sa gitna ng gabi. Nagbigay ka sa akin ng isang baso. Nagbigay ako ng kapalit na baso. Wala namang masama sa pagbabalik ng kabutihan. Pumunta sa susunod na kopya para matutong maging matalino. Huwag magalit sa mga hindi dapat galitin. Magandang gabi. Habang bumabalik ako sa kama, ako'y bumubuka ng bibig. Ngunit ang kakaibang bagay sa likod ni Dong Chu ay walang natanggap na sagot. Ganap na naging madilim. Ang mga maliit na kamay ay humawak sa kanyang leg. Kuya, bakit hindi ka sumasagot? Mukhang maganda ang iyong ulo. Maaari kong ilagay ang iyong ulo sa leg ng manika. Sa takot na tingin ni Dong Chu, hindi pa naghihintay ng sagot. Ang mga maliit na kamay ay bahagyang tumalon. Ang ulo ay madaling nahugot mula sa leg. Ang kakaibang bata ay tumalon kasama ang ulo at manika. Isang talon hanggang sa mawala sa kadiliman. Talagang nakakapagod ang gabi na ito. Kaya naman puno ng mga natamo. At natanggal pa ang nakakainis na langaw. Nagsalita ako ng mahina. Pumikit at mahimbing na natulog. Umaga. Mula nang tumunog ang orasan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Liu Yitong. Nakita ang natitirang dugo sa pasilyo. Nagsalita siya ng mahina. Talagang masaya ang nakaraang gabi. Hindi ko alam kung sino ang walang tigil na kumakatok sa pinto ko. Ang ingay. Hindi siya galit dahil sa alarm clock, kundi dahil sa kakulangan ng pahinga ng mga manlalaro sa gabi. Ang estado ng mga numero sa susunod na araw ay bababa rin. Kahit na ang espiritu ay mahina, magulo ang isipan, madaling makaapekto sa misyon. Naglakad siya patungo sa sala. Naghanda ng simpleng paghuhugas. Pero mabilis niyang napansin na ang isang dulo ng pasilyo ay humaba. Siya na nakaligtas sa dungsyon ng 22 araw. Araw-araw ay hindi mabilang na lakad. Ang bawat pulgada ng bahay na ito ay may muscle memory na. Iniliko niya ang kanyang ulo at tumingin sa kaliwa at kanan. Ang 2 pintuan na dati ay naroon ay nawala. Ang 6 na silid at isang sala ay naging 4 na silid at isang sala. Siya ang unang naisip ako. Ngunit nang suriin ng mabuti ang nawalang 2 silid, natuklasan na si Dong Chu at ang kanyang ama. Siya ay nakayuko ang ulo at medyo nalilito. Sa pagkakataong ito, ako rin ay nagbukas ng pinto at lumabas. Magandang umaga. Muli, puno ng sigla tayong magkasama. Madali akong bumati kay Jian. Patay na si Dong Chu. Lumiko ako, na may kaunting ngiti. Narinig mo rin. Kagabi, patuloy na kumatok ang taong iyon sa aking pintuan. Akala ko ay isang kakaibang tunog na ginagaya. Ngayon ay mukhang siya nga iyon. Paano mo nasabing siya, isang matagal ng manlalaro, ay nagkakamali pa sa ganitong mababang pagkakamali? Si Liu Yitong ay tahimik. Alam din niya na hindi magkamali si Dong Chu sa ganitong pagkakamali. Maliban na lang kung ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sandali. Hindi na nagtanong pa si Liu Yitong. Totoo nga. Ano man ang sitwasyon, ang labanan sa puso ng tao ay napakabigat. Wala siyang gaanong simpatsya kay Dong Chu. Tulad nito na para sa sariling kapakinabangan. Naakala niya lahat ay dapat umiikot sa kanya. Ang pagkamatay niya ay nagtanggal ng isang nakatagong panganib. Pero paano namatay ang ama na ito? Paano mo nagawa iyon? Hindi nakatiis si Liu Yixing na magtanong. Ako ba ang pumatay? Sa totoo lang, hindi ito mahalaga. Alam ko lang na ang 404 na bahay ay wala na ang ama, ito ay isang cancer. Magiging mainit at ligtas. Tama ba ang sinasabi mo? Ang mga salitang ito ay hindi tuwirang nagpapatunay na ako ang gumawa. Mayroon din itong ibang kahulugan. Kapag ang isang tao ay gumawa ng isang napakabuting bagay para sa kanyang kapakinabangan, hindi na kailangan ng maraming tanong. Tahimik na lang na ma-enjoy. Si Liu Yitong ay tahimik na tumango. Sobrang tama ang sinabi. Simple lang ang kumain ng almusal. Mabilis na narinig ang tawag sa pasilyo. Nagsimula na ang bagong araw ng mga gawain. Si Liu Yitong ay naitalaga pa rin sa gawain ng kanyang ina. Maaari niyang sabihin na siya ngayon ay walang pressure. Ang antas ng simpatsya ng ina sa kanya ay umabot na sa 70. Kapag umabot sa higit sa 65, mag-trigger ito ng mga benepisyo.
Kahit na siya ay nabigo sa isang o dalawang misyon, bawasan lang ang antas ng simpatsya, walang anumang parusa. At kapag umabot ang antas ng simpatsya sa 100, makakamit ang perpektong tagumpay na tagumpay. Hindi na kailangang magsagawa ng mga nakababahalang misyon araw-araw. Ang mga kakaibang estratehiya ay hindi na magkakaroon ng panganib ng pagitim. Kahit na kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa iba pang mga kakaibang gabay, sila ay tutulong upang iligtas ka mula sa kapahamakan. Sa ganung antas, ang maliit na bahay ay talagang maituturing na kanlungan. Huwag mag-alala, ang lola ay mas mabait kaysa sa ama. Kahit na wala siyang gaanong simpatsya sa mga lalaking manlalaro. Pero hindi rin siya sadyang magiging masama. Siya ay natatakot na sa isang impulsive na hakbang ko. Maaaring mawala ang kakaibang lola. Sa ganitong paraan, ang kanyang ginugol na oras sa kakaibang lola ay magiging sayang lahat. Magpakatatag ka. Hindi mangyayari yon. Gusto ko ring magtagumpay. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Itinuring mo ba akong isang tao na hindi sumusunod? Hindi nagtagal. Pumasok ang dalawa sa kani-kanilang kakaibang silid ng pamilya. Nakatayo ang lola doon. May ginagawa siyang panggagaw ng isang sweater sa kanyang kamay. At ang mga sinulid sa tabi ay naipon na sa isang maliit na damit. Para sa kanya, tila may walang katapusang sweater na kailangang gawin. Kahit na ito ang unang pagkikita ng bata. Pero mas kaaya-aya ka kaysa sa maingay na batang iyon. Bumagsak ang talukap ng mata ng lola. Nagbigay siya ng isang komento sa akin. Alam kong si Dongchu ang tinutukoy niya. Ang taong ito ay talagang kawawa. Kahit na naka-offline na, kailangan pa rin siyang batikusin. Hindi niya maayos ang mga kakaibang sitwasyon. Isang himala na nakaligtas siya ng mahigit 20 araw. Sa ngayon ako sa sinabi ng lola. Sa kasalukuyan, talagang mabuti ang kakaibang lola. Mas mataas ang interaktibidad kumpara sa lasing na kakaibang ama. Hindi ko na lang tatanungin kung paano mo pinatay ang iyong ama. Kung hindi dahil sa hindi ako makalabas ng silid. Yung puting asong ulol ay matagal ko nang pinulbos. Noong una, ang ilan sa aking mga mabait na apo ay dinala ng hayop na yon. Para ibigay sa 100 at isa na yon na aswang bilang pondo ng alak. Katumbas na rin ang pagtulong kay Lola sa isang malaking kabutihan. Si Lola ay mahinang nagsasalita. Dito ay maririnig mula sa loob ng 400 at 4 na maliit na bahay. Sa mga kakaibang bagay, may mga hindi maliit na alitan. Sila ay katulad ng mga manlalaro. Nagpapanggap lamang sa kani-kanilang mga papel. Hindi na nakapagtataka na matapos patayin ang mga halimaw. Makakakuha ako ng 20 na simpatsya mula kay Lola at sa aking ina. Nakakuha ng 20 na simpatsya ng walang bayad. Gusto mo bang mas mahalin ka ni Lola? Si Lola ay may 2 suliranin sa puso. Buksan ang isa. Sa hinaharap sa apartment, maliban sa mayari. Kahit sino pa man. Basta't pumasok sa 404. Hindi ka nila matatamaan kahit isang buhok. Wala namang problema. Uunahan ko na. Bitbit ko ang dugong pipa at humarap na ako para umalis. Agad akong hinila ni Cheng Fang. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kuya, huwag kang magmadali umalis. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang natuklasan mong nakatagong estratehiya? Ganito, papalitan ko ang 5 araw na supply ng pagkain sa'yo. Para sa mga manlalaro na nakapirmi sa 101. Araw-araw, kinakabahan si Cheng Fang sa harap ng mga nakakatakot. Kung makakahanap ng paraan para mapigil ang mga nakakatakot, ay magiging isang solusyon na pangmatagalan. At syempre, hindi ko ibubulgar ang aking pinaghirapan. Na paraan na aking nakuha. Ang anumang bagay ay mawawala ng bago. Ang mga nakakatakot na ito ay maaaring makasalamuha muli sa susunod. Sinabi ko kay Cheng Fang ang tungkol sa taong ito. Ang bagong lupain na natuklasan ng mga nakakatakot ay mabilis na magiging walang pakialam. Sa susunod, tiyak na hindi ito magiging epektibo. Ito ay pagputol sa sariling daan. Walang estratehiya. Purong lakas. Sabi ko, walang silbi ang magandang armas. Dapat sapat ang lakas ng apoy. Kung hindi, ang 32 sentimetro na baril ay magiging dekorasyon lamang. Ininalang ang sinabi ko. Agad akong lumingon at umalis. Mabilis akong nakabalik sa 404. Hindi pa bumabalik sina Liu Yitong at Dong Chu. Dire-diretso akong pumasok sa silid ng Yanshigi. Sumpay ng batang iyon. Hindi ka pa umalis. Nang makita ako ng Yanshigi, agad na naging nakakatakot ang kanyang anyo. Sa hindi sinasadyang paraan, pinanindigan niyang hindi pa ako umalis. Ayon sa kanilang lihim na kasunduan ni Maggie, kung pupunta ako sa 101, imposibleng makabalik akong buhay. Sinabi ng ama na dapat nakuha ko na ito. Inalis ko ang dugong pipa mula sa aking bewang. Inilagay ito sa mesa. Anong sinabi mo? Nagulat ang Yanshigi sa simula. Nakatingin sa bote ng madilim na pulang likido. Isang sulyap lang. Naging sigurado siya na yon ang dugong pipa ni Maggie. Paano nakabalik ng buhay ang batang ito? Hindi siya makapaniwala habang tinitingnan ang aking walang sugat na katawan. Iba't ibang hinala ang pumasok sa isip. Paano mo ito nakuha? Ang ate na yon ay madaling kausap. Sabi ko, sobrang sira ng mga binti ng tatay ko.
Hindi ako makatulog sa gabi. Labis siyang naantig pagkatapos niyang marinig ito. Kaya't ibinigay niya sa akin. Nakikinig habang hindi namumula ang mukha ko sa mga kalokohan. Agad na naging madilim ang mukha ni Yan Shiguay. Maantig ang babae na yon. Hindi siya maniniwala sa mga kalokohang ito kahit namamatay siya. Pero pagkatapos makita ang dugong pipa, ang utak ni Yan Shiguay ay naangkin ng bagay na ito. Binuksan ang cork at sabik na isinubo ito. Agad kong naamoy ang isang napakasamang amoy. Napakabagong amoy nito. Parang alak pero hindi alak. Bakit ang ganitong bagay ay sobrang nakakaakit kay Yan Shiguay? Lumayas ka na. Huwag kang magpakaabala dito. Ang mga mata ni Yan Shiguay ay nagsimulang magpalutang-lutang. Punong-puno ng pagkasiyahan. Nagalit siya sa akin at nagbitaw ng isang salita. Kahit na nakuha ko ang puno ng dugong pipa, wala pa ring magandang reaksyon na nakuha. Sa kanyang mga mata, ang mga manlalarong ito ay talagang narito upang paglingkuran siya. Kung hindi masaya, patay na lang. Palitan na lang ng ibang grupo. Hindi ako nagsalita. Lumiko. Nang umalis sa silid at isinara ang pinto, narinig ang boses ng pangarap na puno ng takot at pag-ibig. Paano ba nagiging alak ang dugo ng babaeng iyon? Sa buhay ko, hindi pa ako nakainom ng ganitong kamangha-manghang alak. Nagsalita ako ng may panghihina. Bigla akong nakaramdam ng malamig na panginginig. Ang mga bagay sa kakaibang mundong ito ay talagang mas nakakabigla. Binabati ang manlalaro sa matagumpay na pagkuha ng dugo ng pipa. Nakakuha ng gantimpala sa level na misyon. Maskara ng gunting na kamay. Bihirang antas. Isang lalaking tinatawag na Edward. Upang maghiganti para sa kanyang minamahal na babae. Isinuot niya ang maskarang ito. Sa bawat pagpatay sa isang tao, inaalis ang balat ng salarin. Nakakatahi sa maskara. Anong kakayahan ng pag-ibig na ito na hindi nagbabago hanggang sa kamatayan? Ang paggamit ng kakaibang bagay ay maaaring magpahusay ng 5 sa kakayahang makaramdam. Nag-trigger ang talento. Makakuha ng nakatagong impormasyon ng kakaibang bagay. Hayaan ang maskara na sumipsip ng dugo ng gumagamit na may kasamang nakatagong epekto. Maaaring palitan ng manlalaro ang pagkatao ng kakaibang mamamatay gamit ang gunting. Kunin ang gantimpalang kakaibang bagay mula sa toolbar. Ito ay isang maskara ng payaso. Nakakabigla na may nakasubpong na isang mukha na puno ng dugo. Nagbibigay ito ng pakiramdam na para bang nakatingin sa isang patay. Napaka nakakatakot. Paano ko papayagan ang maskara na sumipsip ng aking dugo? Nagatubili ako ng kaunti. Itinuro ko ang daliri sa bibig ng maskara. Sa susunod na sandali, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit. Para bang tinusok ng matulis na bagay. Pagkatapos ay inalis ko ang aking daliri. Dumaloy ang dugo mula sa dulo ng aking daliri. Tumingin muli sa maskara. Para bang nabuhay ito. Ang balat ng tao sa itaas ay kumikilos. Para bang mga nakakatakot na mukha. Umaatungal sa sakit. At sa gilid ng maskara ay lumitaw. Mga matutulis na puting buto. Ang buong maskara ay tila binigyan ng buhay. Nakakabigla at kakaiba. Dapat ito ay itinuturing na na-activate na. Nang nais kong isuot ito upang subukan ang epekto. Mula sa likuran ay narinig ang isang nagulat na boses. Hindi ka pa umaalis. O bumalik ka na naman. Nang lumingon ako, nakita ko si Dongchu na may nakakaasar ng ngiti. Nais pang mangasar ni Dongchu ng ilang salita. Ngunit nakita ang maskarang gawa sa balat ng tao sa aking kamay. Bahagyang nagulat ang kanyang ekspresyon. Wala akong ekspresyon. Itinago ang kakaibang bagay at hindi pinansin si Dongchu. Lumiko ako at naglakad patungo sa sala. Sa sala, bumalik din si Liu Yitong. Bakit ka bumalik? Nakita niya ako. Inisip din niyang hindi ko natapos ang misyon. Natapos na ang misyon, bakit ako babalik? Umupo ako at kinuha ang mga magaspang na butil na nakuha ko mula sa kakaibang lugar. Sa sandaling nakita ang magaspang na butil. Naniniwala sina Liu Yitong at Dongchu. Ngunit ang silid 101 ay kilalang kilala bilang isang mapanganib na antas. 3 oras pa lang ang lumipas. Hindi ko alam kung paano ko ito natapos. Sabi ko ng simple. Nagkaroon ng swerte. Yung kakaibang tao ay mukhang kaakit-akit. Kaya't binigyan ako ng kalahating bote ng dugo ng pipa. Nang marinig ang swerte, si Dongchu ay mukhang napakapangit na parang kumain ng langaw. Bakit wala akong ganitong swerte? Ang kanyang misyon ay tulungan ang lola na makuha ang isang pares ng kamay. Ayon sa mga tagubilin ng misyon, pumunta siya sa ika-5 palapag upang maghanap. Hindi lang siya hindi nakahanap. Halos mahuli pa siya ng kakaibang residente sa ika-5 palapag. Upang gawing human specimen. Sa huli, nabigo ang misyon. Tinanggal ng lola ang mata ni Dongchu. Isang mata bilang parusa. Wala akong magandang pakiramdam sa taong ito. Wala akong gana makinig sa kanyang mga reklamo. Patuloy na kumakain ng pagkain sa aking kamay. Si Liu Yitong ay nakatanggap ng pagkain dahil natapos ang misyon. Nakakuha rin siya ng pagkain para sa araw na ito. Pero kumpara sa akin, mas kaunti ang kanya. Si Dongchu lang ang pinaka nahihirapan. Hindi lamang walang pagkain para sa araw na ito. Pinalala pa ang relasyon sa kakaibang lola.
Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa 404 na bahay hanggang ngayon, ay dahil nakakuha siya ng maraming simpatya mula sa lola. Hindi pa siya naging target ng mga pangarap na demonyo na gumaganap bilang ama. Bagaman ang mga misyon ng pangarap na demonyo ay may pinakamataas na rate ng pagkamatay ng mga manlalaro. Ngunit sa 3 demonyo sa bahay, siya ang pinakamahina. Kaya naman sa ilalim ng proteksyon ng 2 kakaibang demonyo, ang ina at lola, hindi nakagawa ng hakbang ang pangarap na demonyo laban kina Dongchu at Liu Yitong. Ngunit palaging nakamasid ng masinsinan. Walang pagkain. Si Dongchu ay napilitang ilabas ang natirang pagkain mula kahapon. Marahil ay dahil sa impluensya ng kakaibang kapaligiran. Ang ibabaw ng pagkaing iyon na talagang malagkit, ay natakpan pa ng isang patong ng itim na balahibo. Nakakain lamang siya ng 2 kagat. Si Dongchu ay nagsuka. Pagkatapos ay lumingon siya sa biskwit sa aking kamay. Ang gutom sa kanyang tiyan ay matinding nagprotesta. Bigyan mo ako ng isang biskwit. Maaari kong ibulgar sa'yo ang mga kakaibang impormasyon ng nanay at lola. Isang pirasong compressed biscuit kapalit ng isang clue para sa buhay. Sobrang sulit ng transaksyong ito, di ba? Mabuti pang mag-isip ka ng mabilis. Kung hindi, baka magbago ang isip ko mamaya. Pinababa ni Dongchu ang kanyang postura. Kailangan niyang kumain. Hindi lang siya gutom. Para rin sa kondisyon bukas. Ang kakaibang mundo ay isang game-like na mundo. Araw-araw, kailangang kumain ng masustansyang pagkain ang mga manlalaro. Kung hindi, ang lahat ng stats sa susunod na araw ay babagsak ng husto. Kung gayon, magbago ka ng isip. Hindi ko naman ikaw pinigilan. Inilagay ko ang huling piraso ng biskwit sa aking bibig. Kumura pang sulok ng bibig ni Dongchu. Pang-inisero. Talagang si Xiao Bai. Dumating lang sa unang araw. Wala talagang kaalaman sa kahalagahan ng information gap. Sarili niyang pinatay ang sarili. Kung gayon, hindi kita pipigilan. Huwag kang lumapit sa akin bukas para humingi ng tulong. Wala nang ibang tao sa silid na ito na mas nakakaalam tungkol sa 3 kakaibang ito kundi ako. Madilim na ang paligid. Si Liu, ang magandang babae. Bilisan mong bumalik sa kwarto. Huwag kang mahawa sa malas na ito. Masamang kapalaran. Sinulyap ko si Liu Yitong. Bumalik si Dongchu sa kanyang kwarto. Bahagyang nakakunot ang noo ni Liu Yitong. Pero wala siyang sinabi. Mukhang hindi rin siya gusto ang ugali ni Dongchu. Napangiti ako ng bahagya. Sa pagkakaroon ng kakayahang malaman ang lahat. Ang pinakawalang alalahanin ko ay ang mga kakaibang impormasyon. Baka isang araw ay humingi pa si Dongchu sa akin. Pagkatapos ay sinabi ko kay Liu Yitong. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong humingi ng pagkain sa iba. At siya pa ang nagaantay na humingi sa kanya ang iba. Palagi bang ganito si Dongchu? Umiling si Liu Yitong. Sinabi niya na may kaunting panghihinayang. Ganyan talaga siya. Mas nauna siyang pumasok sa quest na ito ng 2 araw kaysa sa akin. Sa kwartong 404 na ito, kailangan niyang pigain ang bawat isa. Mas mabuti pang huwag mo siyang galitin. Matapos ang lahat, unang araw pa lang ito. Sa usaping karanasan sa kagamitan, ikaw ang talo. Wala akong sinabi. Ayaw kong makialam sa gulo. Pero kung may tao talagang gustong kagatin ako, hindi rin ako magdadalawang isip. Nakita ko na unti-unting dumidilim ang langit sa labas ng apartment. Ipinaliwanag sa akin ni Liu Yitong ang mga patakaran ng apartment sa gabi. Ang apartment na ito ay magpapadamay ng ilaw pagkatapos ng 9:00. Kapag namatay na ang ilaw, anuman ang iyong ginagawa, huwag lumabas ng iyong kwarto. Pagkatapos ng 12:00, kailangan nang humiga sa kama at matulog. Umangat ang kilay ko. Anong panganib ang mayroon sa gabi? Ang apartment sa gabi ay magre-refresh ng maraming nakakatakot na hindi kilalang ngisi. Maaari silang pumasok sa loob ng bahay. Kapag nakatagpo ang manlalaro, sila ay mapipilitang mag-trigger ng impyerno na antas ng misyon. May nagsabi na ang mga nisi na nagre-refresh sa gitna ng gabi ay maaaring mag-drop ng mga koleksyon na kagamitan. Pero sino ang tanga na handang ipagpalit ang kanyang buhay para dito? Matapos marinig ang paalala ni Liu Yitong, tumango ako. Wala rin akong interes sa apartment sa gitna ng gabi. Ang hirap ng mga misyon sa araw ay sapat na para sa akin. Nang bumalik si Liu Yitong sa kanyang kwarto, ibinigay ko sa kanya ang isang piraso ng tinapay. Anuman ang mangyari, ipinaliwanag ni Liu Yitong sa kanyang sarili ang napakaraming impormasyon. Ang kaunti ay may kahulugan. Ayaw ko ring mangutang ng utang na loob. Ngayon ay nahihirapan si Liu Yitong sa pagkain. Isang piraso ng tinapay kahit na hindi marami. Pero ito ay makakapagligtas sa buhay. Alam ni Liu Yitong kung ano ang ibig sabihin. Ngumiti siya. Hindi nakatiis na magpahayag ng tungkol kay Dongchu. Kaya't sinasabi ko na, sa halip na makasakit sa isang tao, mas mabuti pang tulungan ng isang tao. Walang masama sa pagtulong. Mabilis na dumating ang gabi. Ang kadiliman ay pumasok sa kwarto, 404 na parang tinta. Ayon sa sinabi ni Liu Yitong, matapos ang lahat, maayos akong humiga sa kama bago mag-12. Pero sa kalagitnaan ng gabi, naabala ako ng isang banayad na katok sa pinto. Mula sa
Natutulog ka na ba? Kung narinig mo ito, buksan mo na ang pinto. Huwag kang matulog sa kama. Yung tatlong kakaiba ay may gusto na tayong gumawa ng misyon. Lumabas ka na. Walang natanggap na misyon, may malaking bagay na mangyayari. Ang boses ay kay Liu Yitong. Mukhang labis na nag-aalala. Muli niyang pinababa ang boses, natatakot sa kung ano. Humiga ako at nagpatuloy sa pagtulog. Hindi ko alam kung ano ang nasa labas ng pinto. Kaya pa nitong gayahin ang boses ng manlalaro. Ang pangakit na ito ay sobrang pangit. Patuloy na tumatawag si Liu Yitong sa labas ng pinto na nag-aalala. Matapos hindi makatanggap ng sagot, nagsimula ng maging balisa. Ang boses na yon, nakakairita at hindi kaaya-aya. Pagkatapos ay isang serye ng nakakakiliting tunog ng mga kuko sa pinto. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ayon sa tunog, nagmula ito sa katabing kwarto. Ang katabi ay kwarto ni Dong Chu. Bakit siya nagbukas ng pinto? Dapat alam niya ang panganib ng apartment sa gitna ng gabi. Kahit na naguguluhan. Pero bukod sa tunog ng pagbukas ng pinto, wala na akong narinig na ibang kakaibang tunog. Pagkatapos ay nagpatuloy akong mahimbing na natutulog. Kinabukasan ng 6:00, tumunog ang orasan sa sala. Nauuna nang umupo sina Liu Yitong at Dong Chu. Naghihintay sa sala para sa gawain ngayon. Medyo maayos ang pakiramdam ni Liu Yitong. Tinanong niya ako, anong pakiramdam ng matulog sa kopya sa unang araw? Wala namang nangyari kagabi, di ba? Kagabi, narinig kitang tinatawag ako sa pintuan na lumabas. Parang nag-aapoy ang bahay sa sobrang pagkabahala. Nang marinig ito ni Liu Yitong, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Lahat ito ay mga kakaibang taktika. Isang gabi, narinig ko pa ang sigaw ng tulong ng aking namatay na kapatid na babae. Noon, natutulog ako ng malabo. Halos buksan ko na ang pinto. Hindi ka naman naapektuhan, di ba? Umusog ako ng balikat. Ginawa kong lulabi siya at nagpatuloy sa pagtulog. At narinig ko rin ang tunog ng pagbukas ng pinto sa tabi. Nagdagdag ako ng isang pahayag. Nagtanaw ako kay Dong Chu. Hindi maganda ang ipinakita ni Dong Chu. Sawa na ako sa buhay. Pumunta ka na at buksan ang pinto. Wala akong tugon. Pero kay Dong Chu, bahagya kong naamoy ang isang kakaibang amoy. Ang amoy na ito ay tila pamilyar. Sa mga sandaling iyon, muling umingay ang kampana. Ang mga gawain para sa araw na ito ay sisimulan ng ipamahagi. Agad na pumasok ang tatlong tao sa daanan. Tumingin sa tatlong kakaibang silid. Unang narinig ang silid ng lola. May narinig na tawag. Mabait na apo. Ngayon, gumawa ang lola ng isang sweater para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo ito. Pumasok ka na at isuot ito para makita ng lola. Ang unang tinawag ay si Liu Yi. Nang marinig na lola yon, siya ay nakahinga ng maluwag. Sumunod ay may narinig na boses mula sa silid ng ina. Si Xiao Dong. Ngayon, malubha ang ubo ng ina. Pumasok ka na at tulungan mong tingnan ang ina. Si Dong Chu ay bahagyang gumanda ang mukha nang marinig iyon. Ang ina ang may pinakamaliit na panganib sa silid na ito. Matatag na pagganap, hindi abstract. Kadalasan ay nagagawa ang mga gawain. At hindi rin magkukulang ang pagkain. At nang makita ang dalawang tao na sunod-sunod na pumasok sa kakaibang silid. Sa pasilyo, ako na lang ang natira. Bigla akong nagkaroon ng masamang kutob. At hindi nagtagal. Sa susunod na segundo, narinig ko ang mga tunog ng mga nilalang. Ang mga tawanan na may halong pang-aasar. Mabait na anak, pumasok ka na. Ngayon, patuloy na paliligayahin ka ng tatay. Tahimik akong nagmura. Hindi ba't sinabi na ito ay ipapamahagi ng sapalaran? Ganito ba talaga kasama ang aking kapalaran? Wala akong magawa kundi pumasok muli ng may determinasyon. Sa marumi at masangsang na silid. Parang kahapon, natikman ko ang tamis ng isang buong bote ng dugo ng pipa. Ngayon, ang mga gawain ng mga nilalang ay pareho pa rin ng kahapon. Pero ang mga nilalang ay nagbigay sa akin ng mas malaking bote. At humiling na punuin ito, habang tinitingnan ang bote ng alak sa aking kamay na mas malaki pa kaysa kahapon. Bahagyang nagkunot ang aking noo. Ang bagay na ito ay talagang sakim. Hindi ako nagtagal. Sumagot ako at agad na umalis. Ngunit sa paglabas ko ng silid, napansin ko ang isang pahayag ng kasiyahan sa mga mata ng Ian Shigi. Nagbigay ito sa akin ng isang malabong pakiramdam ng pagkabahala. Nang umalis ako sa silid, bigla kong naisip ang amoy ni Dong Chu. Hindi ba't ito ang amoy sa silid ng Ian Shigi? Ang Ian Shigi ay talagang nagbigay ng pangalan sa sarili nito sa loob ng 2 araw. Walang dahilan si Dong Chu na makipag-ugnayan sa naunang tao. Naalala ko ang tunog ng pagbubukas ng pinto kagabi at ang hindi tamang tingin ng Ian Shigi nang isara nito ang pinto. Ang pakiramdam ng pagkabahala sa aking puso ay lalong lumalakas. Tumingin ako sa walang kapansin-pansing bote ng alak sa aking kamay at nagmuni-muni. Pagkatapos, maingat kong hinanap ang bawat bahagi ng bote gamit ang aking mga kamay. Agad na na-trigger ang aking talento. Kakaibang bagay. Bote ng alak ng artist na dalubhasa sa mga bote. Layunin. Anumang likido na ilalagay sa bote ay magiging isang nakakalasing na gamot na may 70% na epekto.
Antas, karaniwan, pagpapakilala. Isang artist na labis na nahuhumaling sa pagsasaliksik ng buhay ay palaging gustong gumamit ng bote ng alak na may nakatagong pampamanhid para lasingin ang biktima. At ang mga biktimang ito ay naging sining sa ilalim ng kanyang talim. Ang bote ng alak na ito ay isang kakaibang bagay. Baka ito ay kakaibang bagay ni Dong Chu. Bakit ito napunta sa kamay ng Yan Shigi? At pagkatapos ay ibinigay muli sa sarili. Ang bote ng alak ay maaari lamang mag-trigger ng mga nakatagong impormasyon. Pero hindi ako sumusuko. Sinabi sa akin ng aking ika-6 na pakiramdam. Malamang na may mga lihim dito na hindi alam ng iba. Sa ganitong kakaibang mundo, hindi ako maaaring maging pabaya. Gusto kong pumasok sa silid ni Dong Chu upang mag-trigger ng higit pang nakatagong impormasyon. Pero ang pinto ay mahigpit na nakasara. Matapos ang ilang sandali ng pagninilay, bigla akong tumingin sa hawakan ng pinto ng Yan Shigi. Kung pumasok si Dong Chu sa silid na ito kagabi, tiyak na magkakaroon ng nakatagong impormasyon. Inabot ko ang hawakan ng pinto. Sa susunod na sandali, talagang may lumabas na nakatagong impormasyon. Siya kagabi ay nagbukas ng pinto at pumasok sa silid ng kanyang ama. May isang lihim na kasunduan na naganap dito. Isang kasunduan na hindi alam ng iba. Hulaan mo kung bakit napunta sa iyo ang kakaibang bote ng alak na ito. Hindi mo namamalayan, nahulog ka na sa isang misyon. Kahit matapos mo o hindi, mamamatay ka pa rin. Ano ang gagawin mo para malutas ito? Tumingin ako ng seryoso sa impormasyon na na-trigger. Dong Chu, talagang nag-set up ang taong ito para sa kanyang sarili. Hindi ba't dahil lamang sa kaunting pagtatalo kahapon? Sa tingin ko, hindi ito posible. Malamang na ang taong ito ay nakipagpalitan ng kanyang sarili sa Yan Shigi para sa ilang uri ng benepisyo. Tungkol dito, anong uri ng bitag ito? May ideya na ako. Kung hawak ko ang bote ng alak na ito at ilalagay sa dugo ng pipa, siguradong magbabago ang lasa. Nabigo ang misyon, Yan Shigi ay makakapagpahamak sa sarili. At kung gagamit ako ng ibang bote, labag pa rin ito sa mga patakaran ng misyon. Yan Shigi ay makakahanap din ng kahinaan ko. Sa anumang paraan, nabigo ang misyon. Paano natin ito mababasag? Pag-iisip ko, isa na lang ang paraan, basagin ang basag na palayo. At malaki ang panganib. Kailangan lang kumonsulta muna bago isagawa. Kailangan ng isa pang dating bisita. Pagkatapos, dinala ko ang bote ng alak papuntang kwarto 101. Hindi nagtagal. Muli, naganap ang madugong eksena sa kwarto na parang kahapon. Marahil dahil sa malalim na pagkakasangkot, may dala akong hindi maipaliwanag na galit. Lahat ng galit ko ay ibinuhos sa demonyo gamit ang pampukpok. Mas malupit pa ang kanyang kalupitan kumpara kahapon. Pero lalo pang nahulog ang demonyo sa akin. Mga kalahating oras ang lumipas. Pagod na pagod, nakahiga ako sa sahig na puno ng dugo. Sa oras na yon, ang mukha ng demonyo ay puno ng kasiyahan pagkatapos ng labanan. Tumingin siya sa akin na may gulat. Ngayon, mas masigla pa siya kaysa kahapon. Mukhang mas malaki ang iyong pagkagumon kaysa sa akin. Gusto mo bang iligtas kita mula sa demonyo ng alak? Pinalitan ng pwesto ni Xiao Cheng. Ikaw, mahal na mahal, ay mas mabuti kaysa sa batang iyon. Na 32 sentimetro na mas maganda. Pinabayaan ang batang iyon na hindi makakapasa sa pagsusuri. Dahan-dahan kong sinabi. May isang bagay akong gustong itanong kay ate. Sige, sabihin mo. Si Meiji ay umupo sa upuan at kinuha ang isang manipis na sigarilyo. Na parang walang pakialam na sinabi. Gusto kong itanong ang tungkol sa aking ama. May mga kaaway ba sa apartment na ito? Napakarami niyan. Maaaring sabihin na lahat ng mga residente sa apartment ay kanyang mga kaaway. Si Jugi ay naghanap ng paraan para makainom muli. Lahat ng maaaring ma-offend ay kanyang na-offend. Pero kung pag-usapan ang pinaka-gustong patayin siya, iyon ay ang nasa 702 sa ika-7 palapag. Sa huli, ang pagpatay sa asawa ay isang hidwaan na hindi mapapatawad ng sinuman. Nang marinig iyon, lumiwanag ang aking mga mata. Totoo nga, mula sa mga residente makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol kay Yan Shigi. Napansin ni Meiji ang pagbabago sa aking mukha, na may ngiti na parang hindi ngiti ay sinabi. Gusto mong humiram ng kutsilyo mula sa ibang mga bisita para patayin ang iyong lasenggong ama. Huwag ka nang mangarap. Kung kaya niyang patayin ang lasenggong iyon, matagal na siyang patay. Hulaan mo kung bakit siya laging nakatago sa kwarto 404. Dahil sa mga patakaran ng apartment. Kaya siya nakakaligtas na parang pagong hanggang ngayon. Nang marinig ito, umiling ako. Sobrang nag-iisip ang kapatid. Nagtanong lang ako dahil sa aking kuryosidad. Ang ama ko ay may malaking utang na loob sa akin. Paano ako magkakaroon ng ganitong masamang pag-iisip? Sabay nito, kinuha ko ang bote ng alak ng artista at inabot ito sa kanya. Nang makita ang bote ng alak, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay hindi nakapagpigil na lumamig. Ang lasenggong iyon ay talagang sakim. Kahapon, natikman niya ang sarap. Ngayon, mas pinabigat pa niya ang pagdadala ng mas malaking bote ng alak. Talagang iniisip niya na madali akong maloko. Sabi ko na lang nang walang magawa.
Kapatid, hindi kailangang punuin. Kung hindi ito puno, hindi ka ba natatakot na kakainin ka niya? Tanong ng mahiwaga. Ako ang unang nagbukas sa kanya. Ng pintuan ng bagong mundo. Hindi siya basta-basta maglalaro at mag-offline tuwing 2 araw. Walang anuman. Ayaw kong mahirapan ang aking kapatid. Ngayon, malinaw na sa akin. Walang pagkakaiba kung puno o hindi. Pero nang marinig ito ni Mahiwaga, nagbago ang lasa. Ganito ako nag-aalala para sa aking kapatid. Ang paraan ng simpatsya na ito ay masyadong luma. Pero gusto ko, kapatid, ang ganitong estilo. Sa huli, pinuno pa rin ako ni Mahiwaga ng isang buong bote. Wala akong sinabi. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam ni Mahiwaga sa akin. Ang babaeng ito ay nais lamang na mabuhay ng mas matagal. Upang mas mahusay na ma-extract ang kanyang sarili. Tungkol sa aking tinatawag na paraan ng pagwawasak. Napakasimple at brutal. Ito ay ang pag-aalis ng mga pangarap na kumakain. Ang background setting ng kakaibang laro ay talagang kakaiba. Kapag napatay, muling magre-refresh ang mga misyon. Ang orihinal na misyon ay naalis. Ngunit hindi maraming manlalaro ang mag-aalala sa setting na ito. Sa dungeon, napakahirap ng mabuhay. Sino ang magpapakamatay ng walang sapat na kagamitan? Pero ako'y handa na. Wala nang ibang pagpipilian. Sa katunayan, alam ko ang kahinaan ng mga pangitain. Batay sa impormasyong nakuha mula sa pakikipag-ugnayan sa mga pangitain. Ang kutsilyo na makakapatay sa mga pangitain ay dapat na. Nasa nakatira sa 702. Gusto nang nakatira sa 702 na patayin ang mga pangitain. Gusto ko rin. Magkapareho ang layunin ng magkabilang panig. Dapat hindi mahirap makuha ang kagamitan na ito na makakapagligtas. Lumabas sa silid ng mga pangitain. Ang isip ko ngayon ay puno ng mga paraan kung paano alisin ang mga pangitain. Hindi huminto ang mga hakbang. Diretsong umakyat sa ika-7 palapag ng apartment. Ayon sa pagkakaayos ng mga palapag ng apartment. Habang tumataas ang palapag, mas maluwag ang mga patakaran sa mga kakaibang nakatira. Ang mga nakatira sa ika-7 palapag ay hindi na kailangan pang umasa sa mga misyon. Basta't hindi sinasadyang makapasok ang mga manlalaro sa kanilang silid. Maaari silang direktang makasakit sa mga manlalaro. Tumingin ako sa numero ng pinto 702. Bigla akong nakaramdam na malamig ang kamay. Para bang humahawak ako ng yelo. Yumuko ako at tumingin. Nakita ko ang isang batang babae na nakasuot ng luma at sirang damit, na hindi ko alam kung saan siya nagmula. Hinawakan niya ang aking kamay. May mga sugat na puno ng dugo sa payat na katawan ng batang babae. Maliwanag na siya ay kakakabugbog at pinahirapan. Itinaas ng batang babae ang kanyang mukha na puno ng pasa. Nakatingin siya sa akin na may pagmamakaawa. Isang kamay ang itinuturo sa likod patungo sa silid 706. Ang boses niya ay may halong iyak. Labis na nag-aalala. Kuya, pakiusap, tulungan mo kami. Lasenggo ang tatay. Patuloy siyang nananakit kay mama. Malapit nang mapatay si mama. Tumingin ako sa batang babae. Hindi ko maiwasang magkunot ng noo. Hindi ko sigurado kung matutulungan kita. Wala namang masama sa tatay. Natatakot ang tatay ko na makita ng mga kapitbahay. Pumasok ka. Siguradong hindi na siya mangahas na saktan si mama. Pakiusap, tulungan mo ako. Hinawakan ako ng bata. Para bang humahawak sa isang patibong ng buhay. Mahigpit niyang hinawakan, hindi bumitaw. Nagatubili ako sandali bago tumango. Ikaw ang mangunguna. Gagawin ko ang makakaya ko. Ang bata ay puno ng saya. Lumiko siya at nanguna. Ngunit nang binitiwan niya ito, agad akong lumiko at tumakbo sa kabaligtaran. Walang pag-aalinlangan. Anong panahon na ba ito? May ganitong mga taktika pa para lokohin ang mga batang 3 taong gulang. Talagang may mga tanga na magpapaloko. Nang makita ng maliit na bata na tumakbo ako, siya ay humarap at tumakbo. Nagulat ang kanyang mukha. Ang dati niyang mukhang kawawa ay naging labis na nakakatakot. Ngunit wala rin siyang magagawa. May mga limitasyon din ang mga patakaran ng apartment sa mga palapag. Hindi pinapayagang pumasok ng manlalaro sa bahay. Ang kakaiba ay hindi makakasakit ng direkta sa manlalaro. Habang tumatakbo ako sa kanto ng pasilyo, bigla akong huminto. Dahil may lumabas na impormasyon sa aking harapan. Mangkukulam. Gustong tanggalin ang balat ng tao at isuot ito. Upang baguhin ang anyo at katawan. Labis na mahilig maghukay ng mga buto ng tao at sumipsip ng utak ng buto. Ang mga kahinaan ay natatakot sa mga bagay na madilim. Ang kanilang mga mata ay maaaring gamitin para sa maraming kakaibang bagay. Ang pagpapalakas ay isa ring paboritong pagkain ng maraming kakaibang nilalang. Hindi mo kailangan ang benepisyong ito na inaalok sa'yo. Ang nakatagong pahiwatig na ito ay simple at maliwanag. Ito ay isang madilim na bagay. Kahit sa isip lang, madaling isipin kung ano ito. Walang anumang bagay na mas mahusay kaysa sa nasa aking kamay. Ang bote ng dugo na ito ay mas madilim. Sa katunayan, ito ay ginawa ng babaeng kakaiba gamit ang ganitong dugo. Pagkatapos, nagbago ako ng direksyon at naglakad papunta roon. Ang kayamanan ay nasa panganib. Sa ganitong lugar sa kakaibang mundo.
Kung hindi ka lalaban, ang pagkakataon ay hindi darating sa'yo. Nakatakdang bumalik sa silid at maghintay sa susunod. Ang batang babae na biktima ay muling nakita ang pagbalik. Nakakagulo rin ito at hindi ko maintindihan. Pasensya na. Kanina, pumunta ako para hanapin ang tao. Natatakot ako na ang iyong ama ay gagamit din ng karahasan sa akin. Kaya kumuha ako ng maliit na pamalo para sa aking proteksyon. Umiti ako ng tapat. Hawak ko sa kamay ang isang tila ordinaryong pangil ng lobo. Huminto ang maliit na batang babae. Sa isang sandali, hindi niya malaman kung ako ay talagang tanga o nagpapanggap na tanga. Agad akong nagmadali. Bilisan mo at dalhin mo ako. Hindi ba ang nanay mo ay malapit ng mapatay? Mabait na kuya. Sa pagkakataong ito, huwag kang tatakas. Sumunod ka sa akin. Agad na hinawakan ng maliit na batang babae ang aking kamay. At hinila ako patungo sa silid 706. Dahil nagpa siya akong bumalik. Wala nang pagkakataon para sa'yo na makatakas. Basta't makatawid sa pintuan. Walang sinuman sa loob ang makakapagligtas sa'yo. Nakatingin sa pinto na papalapit. Hindi mapigilan ng maliit na batang babae ang pagngiti. Naging pula at nakakatakot. Nang kami ng maliit na batang babae ay sabay na tumawid sa pintuan. Isang misteryosong lakas sa pasilyo ang biglang nawala. Habang umiikot ang maliit na batang babae, nagsasalita siya. Kuya, huwag mo munang isipin ang mga magulang ko. May mas malalang problema ang tiyan ko ngayon. Ikaw lang ang makakagawa nito. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Tinamaan ko siya ng isang palo at nahulog siya sa lupa. Gutom na gutom. Sige, bibigyan kita ng malaking kayamanan. Ang palo na iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Hindi ko siya hinintay na makabawi. Pagkatapos, inalis ko ang takip ng bote. Ibuhos ang dugo sa katawan ng demonyo. Ang demonyo ay biglang sumigaw ng matindi. Ang dugo ay parang asido na unti-unting sumisira sa kanyang laman. Ano itong bagay na ito? Ang demonyo ay humahawak sa kanyang nasirang mukha at nagbigay ng matinding sigaw ng takot. Wala akong sinagot. Pinagsama ko ang hintuturo at gitnang daliri. Tumpak na ipinasok sa kanyang mata. Lumabas ang malagkit na dugo. Hinawakan ko ang bilog na mata. Ang demonyo ay humahawak sa kanyang nasirang mukha. Umabot na sa rurok ang aking galit. Mabaho kang daga, gusto kitang patayin. Itinaas ko ang dugo sa aking kamay. Kumuha ng isang mata mo, parang kumikita lang ng kaunti. Kung hindi mo alam ang iyong lugar, wala akong pakialam na ibuhos ang buong bote ng kayamanan sa'yo. Ang mga espiritu ay nakatitig sa akin. Wala akong lakas ng loob na lumapit. Kahit na ang mga salita ko ay walang gaanong kapangyarihan. Pero ang dugo sa kamay ko ay totoo. Hindi niya alam kung ano talaga ang bagay na yon, na nagdulot ng ganitong sakit sa sarili. Wala siyang magawa kundi ang manood habang kinuha ko ang kanyang mata at umalis. Ang pangunahing layunin ko ngayon ay pumunta sa silid 702. Dumating sa harap ng pinto ng silid 702. Nais ko sanang kumatok sa pinto. Pero biglang bumukas ang pinto. Pinikit ko ang aking mga mata. Pumasok ako. May amoy ito sa'yo. Isang boses ang biglang umabot sa aking tainga. Bigla akong lumingon. Biglang naipit ang aking lalamunan. Lumapit ang isa at sinimulang amuyin ako. Ang kanyang mga mata ay naging nakakatakot. Ikaw ang anak ng 404 na patay na alak. Hindi ko alam kung ano ang layunin mo sa pagpunta sa kwarto ko. Pero basta't iyon, kailangan mamatay ang mga anak ng patay na alak. Tinitiis ang pakiramdam ng pagkasakal. Kinuha ko ang pangbato na may pangil ng lobo. Itinutok ko ito sa ulo ng kalaban at sinadyang tamaan. Agad, binitiwan ako ng mayari na 702. Umiyak siya habang hawak ang kanyang ulo. Napagtanto na siya ay puno ng galit. Agad kong ipinaliwanag ang aking layunin. Alam ko ang inyong alitan. Patay. Dapat mamatay ang kanyang mga illegitimate na anak. Nakita kong hindi siya nakikinig kahit isang salita. Pinili kong makipag-usap gamit ang pangyelo. Tinamaan ko siya ng 3 beses sa kanyang ulo. Ang nakakatakot na sakit ay halos pumutok ang ulo ng mayari na 702. Puno ng mga bitak ang kanyang utak. Ang kanyang katawan na nasaktan ay nanginginig ng todo. Sa lalong madaling panahon, ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Gusto mo ba ang ganitong paraan ng pagsasalita? Kung gusto mo, nagpatuloy ako. Hawak ko ang pangbato na may dugo ng lobo. Gumagawa ng pinakamabagsik na bagay. Pero nagsasalita ng pinakamabait na salita. Umiti ako ng malapad. Pahiram ng kutsilyo mo sandali. Nang marinig ng kausap ang tungkol sa kutsilyo, agad siyang nagalit at nagsalita. Huwag mong isipin. Ang kutsilyong ito ay gagamitin ko para patayin ang iyong ama. Alam ko, siya ang papatayin. Medyo naguluhan ang mayari ng kwarto 702. Hindi ka ba anak niya? Hindi ko rin itinago ang buong kwento at sinabi ito. Nang marinig ito, nagduda ang kausap. Sa wakas, ang kanyang kutsilyo ay isang bihirang bagay. Hindi ito nakaligtas sa atensyon ng mga manlalaro. Lahat ay nag-iisip ng paraan upang makuha ang kagamitan na ito. At nakita ko na mula sa simula. Ang kutsilyong ito ay hindi lamang isang bihirang kagamitan. Ito rin ay sira.
Ito ay nangangahulugang maaaring ayusin. Ang kalidad ay higit pa sa ito. At ang dahilan kung bakit ako nagiging matyaga sa pakikipag-usap sa kanya, ay dahil ang sapilitang pagkuha ay makakasira sa kutsilyo. Ang kalidad ay babagsak ng husto. Kung hindi, matagal ko nang nabasag ang ulo ng kalaban. Kunin mo ang kutsilyo. Sa madaling salita, ang kakaiba ng 702 ay isang malayang ngisi. Anumang manlalaro ay maaaring makipag-ugnayan sa kanya. Kung may kakayahan, maaari mo siyang patayin ng direkta para makuha ang kagamitan. Pero sa ganung paraan, ang kagamitan ay magkakaroon ng depekto. Kung nais mong makuha ang kagamitan ng perpekto, kailangan lamang umasa sa pakikipag-ugnayan upang matrigger ang impormasyon sa likod. Tanggapin ang misyon. At pagkatapos ay tapusin ang misyon. Pahintulutan ang inisip na kusang ibigay ang kagamitan.